Pinakamalakas na hari. 408 hanggang 15. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa sandaling ito, habang ang iba ay nakikipaglaban para sa mga kayamanan, si Francis ay nakakakuha ng pangunawa mula sa Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Do. Nanatili siyang hindi natinag sa kompetisyon sa pagitan ng tatlong True Lords ranks at walang ekspresyon kahit na kinuha ng maliit na paws ang magnanakaw ang Bloodglass na prutas. Wala talagang ginagawa. Para siyang santo na nakatuon lamang sa paglilinang. Lahat ng iba ay tulong lamang sa labas. Ayon sa plano, wala akong kailangang gawin. Paminsan-minsan ay kumikislap ang mga mata ni Francis. Mula sa simula hanggang ngayon ay nananatili siya sa puntong ito at hindi sumali sa kompetisyon sa pagitan ng tatlong True Lord ranks. Nang lumunin ng maliit na paws ang magnanakaw ang Earthine Poison Mushroom, lihim na tumango si Francis. Ang pagsisimula ng plano ay nagtagumpay. Gayunpaman, ang maliit na paws ang magnanakaw ay nasa isang mapanganib na sitwasyon din. Kinuha nito ang prutas na salamin ng dugo, isang bagay na maaaring tumaas ng husto sa paglilinang at isang bagay na isa sa panganib ng True Lord rank na nakasuot ng dugo ang kanyang buhay. Iwan mo na ang Bloodglass na prutas. Ang nakasuot ng dugong True Lord ay tumalon patungo sa maliit na paws ang magnanakaw. Nilamon ng paws ang ito ang aking Earthine Poison Mushroom. Sa sobrang galit ni Ziggy, nagsimula siyang manginig. Kung ikukumpara sa Bloodglass na prutas ay mas gusto niya ang Earthine Poison Mushroom. Inutusan niya ang True Lord rank skeleton na harangan si Eula habang hinahanap ang maliit na paws ang magnanakaw mismo. Munting pusa, mag-ingat ka. Nagpakita ng pag-aalala si Eula. Iniwan siya ng dalawang True Lord ranks at dumiretso sa maliit na paws ang magnanakaw. Ang maliit na paws ang magnanakaw ay kailangang tumakbo sa kabilang direksyon dahil hindi ito makapunta kay Eula at ang direksyong ito ay nasa landas ni Francis. Ang munting paws ang magnanakaw ay lumipad patungo sa nakaupong si Francis. Munting magnanakaw na pusa. Gumalaw ang puso ni Eula at may naisip ngunit hindi niya ito pinigilan. Ang bahagi na ito ay susubok sa katapatan ng maliit na magnanakaw na pusa. Sure! Nawala ang maliit na paws ang magnanakaw nang mapunta ito kay Francis. Brat, ibigay mo ang pusa. Ang nakasuot ng dugo na True Lord at Ziggy ay sumugod kay Francis at ang huli ay tumalon sa takot. Ito ay dalawang True Lord rank at hindi normal. Hindi niya kayang kunin ang mga ito. Nangangahulugan ito na ang maliit na paws ang magnanakaw ay nagdala ng kapahamakan kay Francis, ang orihinal na may-ari. No wonder. Nagpakawala ng hininga si Eula. So, gusto mong gamitin ang mga ito para tapusin ako. Galit na inilabas ni Francis ang maliit na paws ang magnanakaw sa tainga at itinapon ito. Ang kanyang reaksyon ay napakabilis at nakita ang plano ng maliit na magnanakaw na pusa. So, ang Mystic Snake Blood Whip ng maliit na magnanakaw na pusa ay nakapulupot pa rin sa baso ng dugo habang ito ay itinapon palabas. Iwan mo na ang Bloodglass na prutas. Ang nakasuot ng dugo na True Lord rank at Ziggy ay tumalon patungo sa maliit na paws ang magnanakaw na may kakilakilabot. Munting pusa. Agad na sumugod si Eula upang iligtas ang maliit na paws ang magnanakaw at nakipaglaban sa dalawang True Lord rank samantalang si Francis ay muling umupo. Sa kasalukuyang sitwasyong ito, si Eula at ang maliit na paws ang magnanakaw ay may ganap na kalamangan. Ang prutas na salamin ng dugo at damong nagbabalik ng buhay ay parehong kinuha ni Eula at maging ang Earthine Poison Mushroom ay nilamon ng maliit na paws ang magnanakaw. Tagumpay. Pinagmasdan ni Francis ang magulong sitwasyon at lihim na tumingin sa loob ng kanyang interspatial item. Malapit na. Nakakita si Francis ng bulok na laso na kabute sa loob ng kanyang interspatial na pulsaries. Earthine Poison Mushroom. Akin. Nagpakita si Francis ng isang masayang ekspresyon. Ito ang tunay na target ni Francis. Kung kailangan talagang pumili ni Francis sa pagitan ng Earthine Poison Mushroom at Bloodglass Fruit, tiyak na pipiliin niya ang una. Ang Earthine Poison Mushroom ay isang top tier na material para sa mga bangkay ng multo at kahit si Ziggy ay mababaliw dito. Kapag ginamit ko ito sa aking Berding Bronze na mga bangkay ng aswang, tiyak na makakaabot ito sa True Lord rank. Pinigilan ni Francis ang pananibik sa kanyang puso.
Higit pa rito, ang earthine poison mushroom ay may mas maraming epekto kaysa dito. Ito ay isa sa mga pangunahing materyales upang lumikha ng mga lason. Kung ang earthine poison mushroom na ito ay gagamitin kasama ng aking giant scorpion poison sac, ang lason ay magiging mas nakamamatay at kapag ang aking berdeng bronze na bangkay ay umabot sa True Lord rank at idagdag ang dalawang lason na ito ay magiging mas epektibo kaysa sa pagtaas ng aking lakas. Kumikislap ang mga mata ni Francis habang huminga siya ng malalim, pinilit ang sarili na maging kalmado at pinipigilan niya ang pag-usad ng excitement. Nagsimula na ang kanyang plano mula nang makita ang higanteng alakdan. Una, ang lason ng higanteng alakdan ay maaaring pumatay sa mga nasa True Lord rank nang walang halos anumang pagdududa. Ipinakita nito kung gaano nakamamatay ang lason na ito. Naisip din ni Francis kung paano hihina ang lason pagkatapos na mailapat sa bangkay at hindi sapat ang antas ng mga bangkay, kaya hindi nito kayang banta ang mga nasa True Lord rank kahit na may sako ng lason. Sa makatuwid, ang pangunahing punto ay ang earthine poison mushroom pa rin. Ang earthine poison mushroom ay maaaring itaas ang lakas ng mga bangkay ng multo at mabayaran ang pagkawala ng kapangyarihan sa sako ng lason at mas palakasin pa ito. Ang pinakamahalagang hakbang ni Francis ay tapos na. Mayroon siyang earthine poison mushroom. Iniisip lang kung paano nakakatakot ang isang True Lord rank ghost corpse na may lason na maaaring pumatay sa mga nasa True Lord rank. Sure! Mabilis na inilagay ni Francis ang earthine poison mushroom sa kanyang Black Lotus item sa magulong sitwasyon. Ang isa pang dahilan kung bakit pinili niya ang earthine poison mushroom at hindi ang bloodglass fruit ay dahil kung maabot niya ang True Lord rank, magiging aware at maingat si Eula. Sa makatuwid, kung gusto niyang patuloy na manatili sa panig ng Pure Moon Spiritual Sect ay magiging mahirap. Higit pa rito, pagkatapos kumain ng bloodglass na prutas ay kakailanganin niya ng 10 araw hanggang kalahating buwan para maabot ang True Lord rank at sa mapanganib na Purple Saint Ruins na ito, saan hahanapin ni Francis ang oras. Ito ay hindi lamang isang hakbang mula sa mga huling yugto ng True Mystic rank hanggang sa True Lord rank. Kaya't si Francis ay sumuko sa prutas na salamin ng dugo dahil ito ay napakahirap. Ang earthine poison mushroom ay hindi gaanong nagagamit kay Eula at hindi niya itinataas ang kanyang atensyon pagkatapos na kunin ng maliit na pos ang magnanakaw. Pagkatapos ng lahat, ang munting pos ang magnanakaw ay kumakain ng maraming mapagkukunan araw-araw. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Francis. Sa pagkakataong ito, sino ang mag-aakala na si Francis ay magkakaroon ng earthine poison mushroom nang walang ginagawa? Naisip pa rin ni Ziggy na ang earthine poison mushroom ay nasa tiyan ng maliit na magnanakaw na pusa at tinutunaw. Kahit si Eula ay malilin lang. Nang mawala ang maliit na pos ang magnanakaw ay inilagay nito ang earthine poison mushroom sa loob ng interspatial bracelet ni Francis. Ang maliit na pos ang magnanakaw ay may ganitong kakayahan noong ito ay ipinanganak, at si Francis ay sumakit ang ulo nang ang kanyang mga mapagkukunan ay kinakain ng maliit na pos ang magnanakaw ngunit sa kritikal na sandaling ito ay kapaki-pakinabang ang kakayahan ng maliit na magnanakaw na pusa. Sa loob ng itim na lotes. Kinokontrol ni Francis ang sitwasyon sa loob gamit ang kanyang God's Spiritual Eye. Ang dalawang berdeng tansong bangkay ay may patong ng yelo na natatakpan at hindi gumagalaw. Dalawang bangkay, isang earthine poison mushroom. Siguradong sapat na ito para maabot ng isa ang True Lord rank at may dagdag na natitira, ngunit masasayang lang. Nag-iisip si Francis at sa wakas ay hinati ang earthine poison mushroom sa dalawa, na nagbibigay ng kalahati sa bawat berdeng bronze na bangkay. Nangangahulugan ito na ang kapangyarihan ng earthine poison mushroom ay ganap na magagamit. Sa pagpapalakas ng Sky Marking Stone bago sila magkaroon ng 80% na pagkakataon na maabot ang True Lord rank na may kalahating earthine poison mushroom. Kinakalkula ni Francis. Kung hindi niya nakuha noon ang Sky Marking Stone at pinalakas ang dalawa, magtutuon lamang si Francis sa isang ngunit ngayon ay nagpasya siyang subukan ang dalawa dahil ang lason ang pangunahing punto sa pagbabante sa True Lord ranks. Hindi nagtagal ay kinain ng dalawang berdeng bronze na bangkay ang earthine poison mushroom at ang earthine poison mushroom ay talagang karapat-dapat na maging top tier item para sa pagpapahusay ng mga bangkay. Nang kainin ito ng dalawang bangkay ng multo, nagsimula silang umusok sa hangin ng pagguho at mabilis na tumaas ang kanilang lakas sa loob ng itim na lotes.
2 hanggang 3 araw lang ang kailangan para ang lakas ng 2 bangkay ng multo na ito ay maihahambing sa antas ng True Lord rank at higit sa lahat ay mababawasan lang ng kaunti. Pagkatapos nito ay didagdag ko sa kanila ang sako ng laso ng alakdan. Hihihi, ito ay puno ng mga inaasahan. Nabawi ni Francis ang kanyang kamalayan mula sa itim na lotes at sa puntong ito ang labanan sa pagitan ng 3 True Lord ranks ay pumasok na sa huling yugto. Kinuha ni Eula at ng maliit na pass ang magnanakaw ang hindi bababa sa kalahati ng mga kayamanan at sinira ang ilang iba pa. Kung hindi nila makuha ang mga ito, maaari nilang mapahina ang kalaban. Kung ang Earthen Poison Mushroom na kinain ng maliit na pass ang magnanakaw ay nahulog sa mga kamay ni Ziggy, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay tataas ng husto. Sa makatuwid, sa mga mata ni Eula ang munting pass ang magnanakaw ay winasak ang Earthen Poison Mushroom at pinahina ang pagkakataong lumakas ang kalaban. Si Ziggy ay napuno ng puot at ayaw. Kung makukuha niya ang Earthen Poison Mushroom kahit isa sa kanyang mga ghost corpses ay makakarating sa late stage na True Lord rank. Kailangang malaman ng isa ang 10 True Lord na pumasok sa Ruins 3 lang ang nakarating sa late stage na True Lord rank. Sa kasamaang palad, ang perpektong kayamanan na ito ay kinain ng maliit na pass ang magnanakaw. Sa kabilang banda, ang nakasuot ng dugo na True Lord rank ay nagngangalit din ang kanyang mga ngipin habang ang prutas na salamin ng dugo ay nakuha na ni Eula. Bagamat hindi ito ang pinakaangkop para kay Eula, hahayaan pa rin itong tumaas ang kanyang paglilinang. Gayunpaman, hindi agad ito kinain ni Eula dahil wala siyang pagkakataon. Siya ay inatake ng mga ipinagbabawal na diskarte ng 2 True Lord ranks noon at bahagyang nasugatan. Kahit na pinigilan niya ang 2 sa huli ay nagbayad siya ng mabigat na halaga at hindi nasusukat ang kontribusyon ng munting pass ang magnanakaw. Hindi nagtagal ay nahati ang mga kayamanan sa dingding at si Francis ay naupo sa lupa mula simula hanggang wakas, hindi nakikilahok. Ang mga henyo ng 3 puwersa ay kakaibang tumingin kay Francis. Sa sandaling ito, halos na-absorb na ni Francis ang unang patak ng Solar Lunar Sky Bamboo Shoot at ang antas ng kanyang mental energy ay maihahambing sa mga unang yugto ng True Lord rank. Sa wakas, tumayo siya. Diyosa ka! Natagpuan ni Francis si Eula. Ano? Pagkatapos ng matinding labanan ay nasugatan si Eula at bahagyang namutla ang kanyang mukha. Gusto ko ng 2 patak ng Elixir of Life mula sa Life Returning Grass o kalahati ng Life Returning Grass. Walang ekspresyong sinabi ni Francis. Ano? Hindi sigurado si Eula kung tama ang narinig niya. Ipinaglaban niya ang kanyang buhay upang makuha ang buhay na ito na nagbabalik ng damo at ang taong ito ay walang nagawa at nakaupo lang doon sa buong oras. At ngayon gusto niya ng kalahati. 409. Ano, posible ba ito? Ang mga henyo ng Blackcliff Palace at Moondemon Palace sa malapit ay tumingin kay Francis. Si Francis ay walang nagawa at nakaupo lang sa likod habang ang iba ay nakikipaglaban para sa mga kayamanan. Ang panig ng Pure Moon Spiritual Sect ay mayroon lamang Eula at nadurudge niya ang mga taong naruroon ng mag-isa. Matapos anihin ni Eula ang mga gantimpala na hiniling niya para sa isang mahalagang buhay na nagbabalik na damo. Maging ang mga mula sa Moondemon Palace at Blackcliff Palace ay hindi makatiis na panoorin ang gayong kawalang hiyaan. Gayunpaman, si Francis ay kumilos ng may kumpiyansa, na parang sigurado siyang ibibigay ito ni Eula sa kanya. Magandang panaginip. Ibinigay ni Eula ang puting mata kay Francis. Hindi niya inisip si Francis na kunin ang ilan sa mga bahagi mula sa higanting alakdan dahil ang mga organo sa loob ay marumi at duguan. Gayunpaman, iba ang Life Returning Grass. Ang halaga nito ay hindi maaaring ihambing sa isang higanting sako ng laso ng alakdan. Higit pa rito, ang Life Returning Grass ay pangalawang buhay sa sinuman at si Francis ay walang nagawa kahit na ano kapag naisip nila. Ang pag-iisip lamang tungkol dito ay nagagalit na si Eula. Nag-aalangan pa siya kung irerekomende siya sa Pure Moon Spiritual Sect o hindi. Ayon sa deal natin, kailangan mo akong tulungan ng 3 beses. Let this time count as 1. Walang ekspresyong sinabi ni Francis at huminto si Eula. Ayon sa deal sa pagitan nila, totoo nga ito. Gumamit na si Francis ng isang pagkakataon para tumulong ng protektahan siya ni Eula at halatang pupunta si Francis sa pangalawang pagkakataon ngayon. Hehe,
Ang deal natin ay 3 beses kitang tutulungan pero hindi kasama ang pagbibigay sa iyo ng mga libreng item. Ngumiti si Yula. Hindi siya isang taong hahayaan si Francis na putulin siya ng malaya. Natahimik sandali si Francis bago sinabi sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin, wala kang kahihiyan. Ang pagtulong ko sa iyo ay hindi malinaw na walang limitasyon o paghihigpit. Kung gusto mo akong mamatay, magpapakamatay ba ako? Kung sinabi mong ibigay ko ang lahat sa iyo, kailangan ko ba? Malamig na tumawa si Yula. Miyaw miyaw. Ang munting pasang magnanakaw ay nagpalakpakan ng mga paa para kay Yula ng may galek. Naningkit ang mga mata ni Francis at kahit na si Yula ay nalinlang niya at ng maliit na pasang magnanakaw ay halatang hindi siya isang retard na magbibigay ng ganoon kadaling benepisyo sa kanya. Gusto mo bang iligtas ng life returning grass ang isang mahalagang buhay? Kung matutunaw mo ang kasunduan sa dugo sa pagitan mo at ng maliit na pasang magnanakaw, maaari kong isaalang-alang ito. Naningkit ang mga mata ni Yula habang papalapit siya sa katotohanan. Utang lang sa isang tao ng isang pabor. Tumalikod si Francis at naglakad sa kabilang panig. Inaasahan niyang hindi papayag si Yula ngunit hindi nagpanik si Francis. Mayroon pa siyang 2 paraan para makuha ang life returning grass. Sa oras na ito, ang mga henyo ng 3 panig ay nanggikalma pa rin sa mga kayamanan sa malapit ngunit hindi nakilahok si Francis. Pagkatapos ng laban lahat ng 3 True Lord ranks ay nasugatan at si Yula ay lumabas ng kuweba upang humanap ng tahimik na lugar para makabawi. Ang sugat ng pagguho sa aking kaluluwa ay napakahirap pagalingin. Naka-cross-legged si Yula na may bahagyang maputlang ekspresyon. Ang kanyang pisikal na katawan ay bahagyang nasugatan sa laban at ang pangunahing pinsala ay ang kanyang kakanyahan ng dugo pati na rin ang kaluluwa. Pagkatapos ng lahat, sa labanan si Ziggy at ang mga kabataang nakadamit ng dugo ay parehong gumamit ng mga ipinagbabawal na pamamaraan na sinagot ni Yula. Gumamit si Yula ng maraming mahahalagang espiritual na table task na nakabawi sa kanyang Yuan Qi ngunit ang bilis ng kanyang paggaling para sa kanyang asensya ng dugo ay mas mabagal. Ang pinakamahirap pagalingin ay ang pinsala sa kanyang kaluluwa na dulot ng weak spiritual ghost ay ni Ziggy. Ang pinsala sa kaluluwa ay hindi maaaring gumaling ng mabilis. Kahit na gumamit ka ng life returning grass, mababawi lang nito ang iyong puwersa sa buhay ngunit hindi magkakaroon ng malaking epekto sa iyong kaluluwa. Mabagal na sabi ni Francis. Ano? Alam mo ang gamot. Umirap si Yula at pinakawalan ang kanyang True Lord rank aura para yugyugin ang Heaven Earth na si Yuan Qi na nasa malapit para Senador Yason si Francis na huwag gumawa ng anumang galaw dahil kahit wala siya sa kanyang peak ay kaya niyang patayin si Francis na kasing dali ng pag-flip ng kanyang palad. Iisipin ko na mayroon kang 1 o 2 espiritual na table task na makakatulong sa pagbawi ng kaluluwa ngunit tatagal ng hindi bababa sa kalahating buwan at hindi magagarantiya na ang mga pinsala ay ganap na gumaling. Bahagyang ngumiti si Francis at nagulat si Yula dahil ang naisip niya ay halos kapareho ng sitwasyon. Nangangahulugan ito na kailangan ni Yula ng hindi bababa sa kalahating buwan upang maabot ang kanyang tuktok at ang Purple Saint Ruins ay napuno ng kapalaran kabilang ang core ng Ruins ang Ruins Treasured Palace. Sa kabutihang palad, nakakita ako ng Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Do sa kuweba na maaaring linisin ang erosyon ng Wicked Spirit Ghost Eye. Kung kukuha ka ng 2 patak ng Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Do 2 o 3 araw lang ang kakailanganin para gumaling ang pinsala sa kaluluwa. At saka, hindi ito mag-iiwan ng anumang nakatagong pinsala. Ngumiti si Francis at sinabi, Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Do. Nang marinig ito ay nagbago ang ekspresyon ni Yula. Malinaw na narinig niya ang epekto ng Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Do noon. Maaari nitong palakasin ang mental na enerhiya at pag-unawa. Kapaki-pakinabang pa ito para sa kanya na nasa huling yugto ng True Lord rank. Higit sa lahat, ito ay lubos na epektibo upang pagalingin ang mga pinsala sa kaluluwa. Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Do. Nakagat ni Yula ang kanyang mga labi. Sa kanyang kasalukuyang sitwasyon, kailangan niya ang bagay na ito na makapaglilinis ng kaluluwa at sa halaga ng Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Do ay nasa ibaba lamang ng life returning grass at blood glass fruit. Gayunpaman, pagkatapos sabihin ito ay tumahimik si Francis. Ito ang kanyang pangalawang landas at hindi siya naniniwala na tatanggihan ito ni Yula.
Gayunpaman, si Yula ay napakalmado at hindi agad humiling na makipagpalit dahil nag-aalala siyang baka maaga siya ni Francis ng husto. Masayang naghintay si Francis at gumamit ng isa pang patak ng Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Do sa harap ng mga mata ni Yula upang palakasin ang kanyang mental energy. Ang pangalawang patak ng Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Do ay hindi na gaanong epektibo para sa akin ngunit maaari pa ring ganap na pagsamahin ang aking mental energy level sa maagang yugto na True Lord rank. Nagsimulang umintindi si Francis at habang nagpapagaling si Yula ay hindi nakalimutan ni Francis ang dalawang berdeng bronze na bangkay sa loob ng itim na lotes. Ang hangin ng kamatayan ng dalawang berdeng tansong bangkay ng aswang ay nagsimulang magsama at ang amoy ng pagguho ay lumalakas. Sa isang kisap mata, 2 araw na ang lumipas at ang mga aura ng dalawang bangkay ng multo ay tungkol sa antas ng True Lord rank at ang enerhiya mula sa Earthen Poison Mushroom ay halos naubos na. Sa labas ay pinalitan ng Dark Silver Lines ang berdeng bronze at mas magandang tawagin itong Dark Silver Poison Corpses, sa halip dahil ang Earthen Poison Mushroom ay isang napaka-nakamamatay na halaman at ang dalawang Ghost Corpses ay mayroon ng malakas na lason. Kahit na ang higanteng Scorpion Poison Sac ay hindi idagdag sa Dark Silver Poison Corpses, poison na ito ay sapat na upang banta ang mga nasa True Spirit Realm. Hindi maiwasan ni Francis na mapuno ng pag-asa. Ang kanyang plano sa lason na bangkay ay halos 60 hanggang 70% na kumpleto. Sumunod ay lihim na inilagay ni Francis ang sako ng lason sa itim na lotes at pagkatapos ay idinagdag ito sa madilim na pilak na lason ng mga bangkay ng palihim sa itim na lotes. Sa pagdagdag ng poison sac ay mas kitang-kita ngayon ang mga pilak na linya sa dalawang lason na bangkay. Sa antas ng antas ang dalawang Dark Silver Poison na bangkay na ito ay halos 80% ng True Lord rank ngunit sa kanilang lason, ang kanilang tunay na pinsala ay higit pa sa normal na True Lord rank Ghost Corpses. Siniyasat sila ni Francis gamit ang kanyang God Spiritual Eye. Hanggat pinalaki niya ng maayos ang dalawang Dark Silver Poison Corpse na ito ay madaling makakarating sa True Lord rank. Pagkatapos ng 3 araw na pagpapahinga, sa wakas ay hindi na napigilan ni Yula at nahanap si Francis. Magpalit tayo. Ang boses ni Yula ay tumunog mula sa likuran at isang ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Francis habang ipinagpalit niya ang 2 patak ng Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Do para sa 2 patak ng Elixir of Life. Ang Elixir of Life ay nasa aking mga kamay ngayon. Inilagay ni Francis ang 2 patak sa kanyang berdeng long at ginamit kaagad ni Yula ang 2 patak ng Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Do upang mapataas ang bilis ng kanyang paggaling. Sa panahong ito, nilaybot ni Francis ang mahiwagang kanyon para maghanap ng ilang kayamanan. So. Ang mga henyo mula sa Blackcliff Palace ay patungo dito gayon din ang nangungunang Ziggy ay halos nakabawi at nakita si Francis at ang nagpapagaling na si Yula mula sa malayo. Kumikislap ang kanyang mga mata habang nakatingin ito kina Yula at Francis. Kahit na wala si Yula sa kanyang tuktok, wala silang kumpiyansa na talunin sila. Brother Ziggy, nagpadala si Brother Mason ng isang ghost arrow letter na nagsasabing lalapit siya at susuportahan tayo. Isang figure ang kumislap at dumating. Magaling, medyo mas malakas pa sa akin si Brother Mason at magkakaroon tayo ng 60% na tagumpay laban sa kaluluwang nasugatan na si Yula. Kahit papaano ay hindi makakatakas ang batang asul na buhok at tusong pasang iyon. Isang brutal na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Ziggy. Ang pinakamalakas na henyo mula sa Blackcliff Palace sa pagkakataong ito ay hindi si Ziggy, ngunit pinamunuan din ni Mason at Mason ang isang team na mas malaki pa. Kuya Ziggy, darating ang batang iyon. Ang batang babae na orihinal na nagmamay-ari ng itim na lotes ay tumingin sa asul na buhok na batang paparating na may takot. Ang bagong dating ay si Francis. Maghintay ang lahat. Si Francis ay may kumpiyansa na hamarang sa daanan ng mga mula sa Blackcliff Palace at ang ekspresyon ng Ziggy at ng kumpanya ay lumabo nang ilabas nila ang kanilang mga makamulto na aura na kahit na ang normal na True Spirit Realms ay hindi makahinga. Brat, how dare you block our way? Pagod ka na bang mabuhay? Brother Ziggy, hayaan natin siyang patayin. Ang mga henyo ng Blackcliff Palace ay nagngangalit ng kanilang mga ngipin sa puot. Bumagsak ang ekspresyon ng matangos na ilong kay Ziggy habang ang puting apoy ay tila kumikinang sa kanyang mga mata habang nakatitig kay Francis ngunit hindi kumikilos.
Ang kumpiyansa at katahimikan na ipinakita ni Francis ay naghinala sa kanya na may daya. 410. Sa sandaling ito, hinarang ni Francis ang mga mula sa Blackcliff Palace ng may kumpiyansa. Zizi, gusto ba ng brat na ito na kunin tayong lahat? Ang mga henyo mula sa Blackcliff Palace ay may panunuya sa kanilang mga mukha, ngunit ang itim na lotes na babae sa grupo ay may takot at pag-iingat sa kanyang mga mata, hindi nangangahas na maliitin si Francis. Bata, gusto mo bang pumunta sa tabi ng palasyo ng Blackcliff? Dahil henyo ka sa Dow of Corpses, maaari kong isaalang-alang na irekomenda ka. Nag-aapoy ang mga puting apoy sa mga mata ni Ziggy habang dinilaan niya ang kanyang mga labi at sumulyap kay Eula 2 milya ang layo mula sa gilid ng kanyang mata. May tiwala siyang patayin si Francis bago dumating si Eula. Gayunpaman, tila walang bakas ng takot si Francis habang hinarap niya ang mga mula sa Blackcliff Palace. Ang mas kakaiba pa ay si Eula na nagpapagaling ay tila walang pakialam sa buhay ni Francis. Lahat ng hindi pangkaraniwan na ito ay naghinala kay Ziggy. Talaga bang walang pakialam si Eula sa buhay ni Francis? Kumikislap ang mga mata ng mga taga Blackcliff Palace ngunit hindi sila makapagdesisyon dahil natatakot silang may daya. Sa realidad, hindi nagkamali si Ziggy at ang kumpanya. Talagang walang pakialam si Eula sa buhay ni Francis ngunit nag-aalala kung siya ay mamatay, ang maliit na paws ang magnanakaw ay magkakaroon din. Para kay Francis, hindi siya natakot sa Blackcliff Palace dahil ang kanyang mental energy ay umabot na sa maagang yugto ng True Lord rank at kasama ang 2 pang Dark Silver Poison Corpses na may kapangyarihan sa labanan ng isang True Lord rank bawat isa, ang normal na True Lord ay hindi niya kapareha. Gumawa tayo ng deal. Mahinang sabi ni Francis sa casual na tono. Deal. Nagulat muna si Ziggy at ang kanyang mga kasama ngunit ang kanilang mga mukha ay puno ng pang-aalipusto ngunit bago sila sumagot, binuksan ni Francis ang kanyang espiritual na mata ng Diyos at inilibot ang buong grupo. Weng! Naramdaman ng mga mula sa Blackcliff Palace ang kanilang mga sentido at biglang lumitaw sa isang simpleng gusali. Sa loob ng gusali ay nakaupo si Francis sa isang gilid habang si Ziggy at ang iba ay nasa kabilang gilid. Mental Energy Illusion. Iniisa niya tayong lahat. Ang mga ilusyon ng enerhiya ng pag-iisip ng batang ito ay talagang hindi simple at ginagamit ang pamamaraang ito upang makipag-usap sa amin. Ang isang pares ng mga henyo mula sa Blackcliff Palace ay tumingin kay Francis sa ibang pananaw at si Ziggy ay bahagyang naantig. Si Francis ay lumikha ng isang mental energy illusion na lubhang makatotohanan ngunit higit sa lahat, ito ay bumalot sa kanilang lahat. Bigla niyang napagtanto kung bakit naglakas loob si Francis na harapin silang lahat ng mag-isa. Ang antas ng enerhiya ng kaisipan ni Francis ay umabot na sa unang yugto ng True Lord rank, hindi malayong naiiba sa Ziggy. Kung gumamit siya ng mental energy skill, hindi ito mahahadlangan ng lahat maliban kay Ziggy. Anak, anong gusto mo? Ano ang kailangan mong ipagpalit sa amin? Diretso agad sa punto si Ziggy. Sa sandaling ito, hindi siya nang ahas na maliitin si Francis. Kapag nagsama sina Francis at Eula, lahat sila ay maaaring maiwan. Sa kabutihang palad, nakita niya na may tulay sa pagitan nina Francis at Eula at hindi sila nagtitiwala sa isa't isa. Gusto ko ang higanteng Scorpion Claws, Deadly in Crystal Bone at 10,000 Corpse Grass. Humingi si Francis ng 3 materyales at tiyak na mayroon silang mga higanteng Scorpion's Claws. Noong hinahati nila ang higanteng alakdan, ang mga kuko ay napunta sa Blackcliff Palace. Para sa Deadly in Crystal Bone at 10,000 Corpse Grass, Francis ay hindi sigurado kung mayroon sila nito o wala. Madaling sabihin ng mga kuko ng higanteng Scorpion dahil mayroon kaming 4 at ayos lang ang pangangalakal ng isa. Kung tungkol sa Deadly in Crystal Bone, maaari nitong dagdagan ang pagkakasala ng isang bangkay ng multo at napakabihirang. Ang 10,000 bangkay na grass ay mas mahalaga at maaaring magpalaki ng paglilinang ng mga bangkay ng multo at ang halaga nito ay nasa ibaba lamang ng Moss Earth Yin. Ikaw. Sagot ni Ziggy. Iniisip niya kung para saan kailangan ni Francis ang mga item na ito. Malapit na. Isang iglap ang dumaan sa mga mata ni Ziggy, ang higanteng kuko ng alakdan ay nagmumula sa malaking alakdan at napakatalam. Kapag ito ay pinagsama sa lason na sako, mas magagamit nito ang lason.
Gusto niya ang higanting kuko ng alakdan pagkatapos ay gamitin ito kasama ng lason at idagdag ito sa mga bangkay ng multo. Talagang karapat-dapat siyang maging isang true Lord rank genius at hindi nagtagal ay nahanap niya ang iniisip ni Francis. Talagang pinaplano ito ni Francis. Dadagdagan niya ang talas ng mga bangkay ng multo at ang mga kuko ay gumagana kasabay ng lason. Ang Deadly in Crystal Bone ay maaaring magpapataas ng opensa ng mga bangkay ng multo at sa pamamagitan lamang ng pagtaas ng lakas ng pag-atake ay mabubuksan ang depensa ng kalaban at para magkabisa ang lason. Nagpatuloy si Ziggy sa landas na ito. Gayunpaman, kahit na ang Deadly in Crystal Bone ay maaaring magtaas ng isang Ghost Corpse's offense, ang Ghost Corpse ay hindi pa rin maaaring magbanta sa mga nasa True Lord rank sa huli. Kaya't gusto niya ang 10,000 Corpse Grass na itaas ang Ghost Corpse sa True Lord rank. Pagkatapos ng pagsusuri, malamig na tumingin si Ziggy kay Francis. Kapag nakumpleto na ang Chain of Thoughts ni Francis ang kanyang lakas ay lubos na magbabante sa 10 True Lords. Si Ziggy ay naging maingat na ngayon laban kay Francis. Hindi namin magagawa ang deal na ito. Agad na tumanggi si Ziggy at hindi na nagulat si Francis. Bakit dagdagan ni Ziggy ang lakas ng kalaban? Gayunpaman, kung nahanap niya si Ziggy, nangangahulugan ito na mayroon siyang tiyak na halaga ng kumpiyansa kahit na hindi ito 100%. Gumagamit ako ng 2 mapagkukunan para makipagkalakalan. Kung hindi ka payag, huwag na lang. Pagkasabi nito ay naglabas si Francis ng isang patak ng Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Do at isang maliit na piraso ng Sky Marking Stone. Si Francis ay mayroon pa ring 3 patak ng Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Do na natitira at nagpaplano na lamang na ipagpalit ang isa. May orihinal na isang malaking piraso ng Sky Marking Stone ngunit hinati ni Francis sa 3 upang palakasin ang 2 bangkay ng multo at ito ang huling natitirang maliit na piraso. Nang mailabas ang 2 bagay na ito, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Ziggy. Kung tama ang pagkakaalala ko, ang iyong True Lord rank skeleton ngunit nalaslas ng higanting scorpion sa 2 at ang braso ng isa pang True Lord rank na bangkay ay naputol ay si Eula. Handa ba si Brother Chi na pagalingin sila? Bahagyang ngumiti si Francis at walang sinabi si Ziggy. Sa nakalipas na ilang araw ang kanyang 2 True Lord rank na bangkay ay halos hindi naayos at nagkakahalaga ng maraming nangungunang mapagkukunan ngunit ang kanilang kapangyarihan sa labanan ay parehong bumagsak ng kaunti. Nagkataon na maaaring palakasin ng Sky Marking Stone ni Francis ang mga bangkay ng multo at kailangan niyang aminin na naakit siya ng Sky Marking Stone. Kung makakakuha ako ng isang piraso ng Sky Marking Stone ang aking 2 True Lord rank Ghost Corpses ay hindi lamang gagaling kundi maging mas malakas pa. Naantig ang puso ni Ziggy ngunit hindi agad ito nagsalita. Hehe, ang isang ipinagbabawal na pamamaraan tulad ng Wicked Spirit Ghost ay dapat magkaroon ng isang kakila-kilabot na backlash. Ang isang patak ng Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Do ay tila hindi sapat. Bahagyang natawa muli si Francis at sa pagkakataong ito ay kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Ziggy. Nagbayad siya ng halaga para sa paggamit ng Wicked Spirit Ghost at sinaktan ang kanyang sarili pagkatapos gamitin ito kay Eula na may mas mataas na cultivation. Kahit na binigyan siya ng isang henyo mula sa Blackcliff Palace ng isang patak ng Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Do, hindi pa rin siya ganap na nakaka-recover. Maging si Eula ay kinailangan pang makipagkalakalan kay Francis ng 2 patak ng Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Do para makabawi. Kung ayaw mong magpalit ay aalis na ako. Dahan-dahang bumangon si Francis at iwinagayway ang kanyang kamay. Sure. Naramdaman ng lahat na bumalik ang kanilang mga sentido sa mahiwagang kanyan. Ang lahat noon ay nilikha ng isang mental energy illusion mula kay Francis at walang sinuman maliban sa mga nasa Origin Core Realm o mas mataas ang makakakita kung ano ang nangyari. Maghintay. Kinagat ni Ziggy ang kanyang mga ngipin at tinawag si Francis. Tila naguguluhan si Francis sa mga mula sa palasyo ng Blackcliff. Ang dahilan kung bakit siya nagmungkahi ng kalakalan ay nangangahulugang siya ay may kumpiyansa. Sa kasalukuyan, ang lakas ni Ziggy ay nabawasan at kailangan ang Sky Marking Stone at Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Do. Kung makukuha ko ang 2 bagay na ito ay mababawi ang aking lakas at maaaring tumaas ng kaunti.
Nagdesisyon si Ziggy at naglabas ng claw na kasing laki ng puno mula sa kanyang interspatial ring pagkatapos ay inihagis ito sa lupa. Giant Scorpion Claw. Tumango si Francis. Pagkatapos noon ay sinabihan ni Ziggy ang isa pang kabataan mula sa Blackcliff Palace na kumuha ng isang maitim na pilak na kristal na may masakit na ekspresyon. Nakamamatay na yin crystal bone. Si Francis ay lubos na nasisiyahan. Dalawang bagay lang ang dala namin. Kahit na mayroon kaming 10,000 corpse grass hindi namin ibibigay sa iyo dahil mas malaki ang halaga nito kaysa sa dalawang binibigay mo. Mababang sinabi ni Ziggy at malamig na tumawa sa loob ng kanyang puso, kung wala ang 10,000 corpse grass, hindi makakarating ang iyong bangkay sa True Lord rank at gaano man sila kalalason at gaano man katalas ang kanilang mga pag-atake, hindi ito makakapagbanta sa akin. Sa totoo lang, wala talagang 10,000 corpse grass si Ziggy at ang kumpanya. Kung mayroon sila ay ginamit na nila ito sa sarili nilang mga bangkay ng multo. Mabuti. Inihayag ni Francis ang isang halos hindi makontrol na ekspresyon. Ang dahilan kung bakit niya binanggit ang 10,000 corpse grass ay para iligaw ang iisip ni Ziggy at ipaisip sa kanya na kailangan niya ito para tumaas ang level ng kanyang mga bangkay ng aswang. Hindi niya akalain na napataas na ni Francis ang antas ng mga bangkay ng multo sa pamamagitan ng paggamit ng Earth-Yin Poison Mushroom. Ang panlilinlang na ito ay maaaring magresulta sa pagtatago ni Francis ng kanyang mga card at gawing minamaliit ng kalaban ang kanyang sarili. Hindi niya pinangarap na makuha ang 10,000 corpse grass. Ang pagkuha lang ng Scorpion Claw at Deadly Yin Crystal Bone ay sapat na. Para sa kaligtasan, pinadalhan ni Francis si Ziggy ng dalawang pinakamataas na True Mystic rank henyo upang makipagkalakalan sa kanya dahil sa ibabaw ay may napakalaking kalamangan ang Blackcliff Palace. Napakaingat ng batang ito. Tumango si Ziggy bilang pagsang-ayon. Ilang sandali pa ay nakuha ni Francis ang kanyang higanteng Scorpion Claw at Deadly Yin Crystal Bone habang nakuha ni Ziggy ang gusto niya. Hindi naman siguro akalain ng dalawang panig na nakipagpalit sila sa isa't isa. Ang higanteng Scorpion Claw ay maaaring putolasin ang mga kuko ng dalawang Dark Silver Poison Corpses at maaaring maglaslas sa depensa ng kalaban na nagpapahintulot sa lason na magkabisa. Ang Deadly Yin Crystal Bone ay maaaring magpapataas ng kabuoang lakas ng mga bangkay. Tuwang-tuwa si Francis sa kanyang puso. Ang gilid ng Blackcliff Palace. Si Ziggy at ang kumpanya ay may malabong ekspresyon na may intensyong pumatay habang pinapanood nila si Francis na umalis. Senior kuya, gusto mo ba? Isang payat na kabataan ang nagwagayway ng kanyang kamay sa galaw ng pagputol. Sa puntong ito, nakatalikod si Francis sa kanila at 100 yarda lang ang layo. Masasabing ito na ang pinakamagandang oras para umatake. Talaga bang hindi tayo natatakot sa brat na ito? Sumilay ang deadliness sa mga mata ni Ziggy habang dahan-dahan niyang itinaas ang isang kamay. Ang mga henyo mula sa Blackcliff Palace ay lahat ay nagpipigil ng hininga at dinilaan ang kanilang mga labi sa pananabik. Sa isang utos ay maaari nilang tumalsik ang dugo ni Francis at kunin ang kanyang buhay at kayamanan. 411. Sa hangin ng kanyan. Ang itim na usok ay gumulong sa kalangitan at lahat sa loob ng 10 milyang radius ay tahimik. Si Ziggy ay nakatayo sa gitna at isang puting apoy ang sumayaw sa kanyang mga mata. Nakataas ang isang kamay at pinakawalan ang layuning pumatay. Ang mga mula sa palasyo ng Blackcliff ay may nasa sabik at nakakatakot na mga ekspresyon habang hinahabol nila ang kanilang mga hininga. Sa oras na ito kahit si Yula 2 milya ang layo ay nakadama ng nakakapanghinayang layuning pagpatay. Miyaw miyaw. Humikab ang munting pas ang magnanakaw, na para bang walang pakialam sa buhay o kamatayan ng mga dating may-ari nito. Munting pas ang magnanakaw, kapag namatay siya ay kakaladkarin ka rin pababa. Inihayag ni Yula ang isang nakakabahalang ekspresyon. Wala siyang pakialam kung namatay o nabuhay si Francis ngunit natakot siya na ang kanyang kamatayan ay hawatak din pababa sa maliit na pas ang magnanakaw kung saan siya nagkaroon ng kasunduan sa dugo. Ang lakas ng pagkalagkad na ito ay nakasalalay sa distansya sa pagitan nila, ang kanilang paglilinang, linya ng dugo at lakas ng kaluluwa.
Gayunpaman, halatang si Francis at ang maliit na Paz ang magnanakaw ay napakalapit sa isa't isa at wala silang malaking pagkakaiba sa pagitan nila. Meow meow. Ikinaway ng maliit na Paz ang magnanakaw ang mga paa nito at nagpakita ng malamig na ekspresyon, na hudyat na kahit mamatay ito ay ipapabagsak nito ang dating may-ari nito. Hindi, ito ay masyadong delikado. Paano kung magpasya si Francis na patayin ka muna bago siya mamatay dahil sa ayaw niya? Hindi napigilan ni Yula at tumayo. 2 milya lang ang pagitan nila at ang kailangan lang gawin ni Francis ay hamarang ng isang sandali o 2 at darating si Yula. Gayunpaman, ibinalik ni Francis ang kanyang itim sa mga mula sa palasyo ng Blackcliff at dahan-daang naglalakad. Parang hindi man lang niya naramdaman ang malamig na pagpatay sa mga nasa likod. Itong brat. Sigurado ba siyang ililigtas ko siya? Nagalit si Yula at tinapakan ang kanyang paa sa lupa. Masyadong malapit si Francis sa Blackcliff Palace at kapag sinalakay ni Ziggy at ng kumpanya si Yula ay wala ng oras para iligtas siya. Gayunpaman, sa kritikal na sandaling ito ay hindi bumababa ang nakataas na kamay ni Ziggy. Isang pambihirang tanda ng pag-aalinlangan ang lumitaw sa kanyang mukha. Tama, nakita ni Yula ang malinaw na tanda ng pakikibaka sa kanyang mukha. Maging ang mga henyo mula sa Blackcliff Palace ay nakaramdam ng kakaiba. Karaniwang mapagpasyahan si Brother Ziggy, ano ang dapat ipag-alala? Sa puntong ito ng panahon. Unknowingly, ang bloodline ni Ziggy, ang weak spirit ay biglang naging uneasy. Nilinang niya ang daw ng ghost corpses at ang kanyang mental energy ay mas malakas kaysa sa iba sa kanyang cultivation. Dagdag pa sa katotohanang mayroon siyang bloodline ay mayroon siyang sensitive instinct. Si Ziggy ay palaging nagtitiwala sa kanyang instinct nang walang pag-aalinlangan at pinahintulutan nitong makatakas ng ilang beses noon. Isang eksena ang biglang lumitaw sa isip ni Ziggy. Isang E of Heaven na lumilitaw sa kalangitan at nakatingin sa mundo na para bang ito ay isang pag-iral na kapantay ng langit at lupa. Sa huling sandali ang titig ng mata ng langit ay tila nakikita sa kanyang katawan at sa kanyang kaluluwa. Umiling si Ziggy at suminok. Ang mga tinig mula sa iba pang mula sa Blackcliff Palace ay tumunog sa kanyang mga tainga, Brother Ziggy, kung hindi tayo gagawa ngayon, mawawalan tayo ng pagkakataon. Tumingin si Ziggy at nakitang lumakad si Francis mula sa 100 yarda, na ganoon pa rin ang mabagal na takbo. Si Yula ang nagmamadaling pumunta. Umalis. Biglang nagpasya si Ziggy na walang nakakaintindi. Kahit na ang mga henyo mula sa Blackcliff Palace ay nagulat, hindi sila nang ahas na sumalungat sa utos at umatras. Brother Ziggy, napakalapit sa atin ng batang iyon at kapag kumilos tayo kahit si Yula ay hindi makakarating sa tamang oras. Hindi maintindihan ng kabataang kasing payat ng sangay. Ang brat na ito ay hindi nagpapanggap na kalmado. Talagang hindi siya natatakot sa amin at higit sa lahat, hindi ko makita ang kanyang tunay na kakayahan. Mataimtim na sabi ni Ziggy. Sa Purple St. Rowan's, pamilyar si Ziggy sa iba pang 10 True Lord ranks at medyo alam niya ang tungkol kay Yula at maging ang numero 1 henyo. Gayunpaman, habang nakikisalamuha si Ziggy sa kabataang ito sa kanyang harapan ay mas nakakatakot ang pakiramdam niya kay Francis. May kasabihan, ang hindi kilalang mga kaaway ay mas nakakatakot kaysa sa mga kilalang kaaway. Ang mga henyo mula sa Blackcliff Palace ay hindi kumilos at pinanood si Francis na lumipad palabas ng 1 milya. Gusto kong linlangan itong Ziggy, pero mukhang maingat siya. Bulong ni Francis sa kanyang sarili na may bahagyang panghihinayang. Sinadya niyang tumalikod sa kanila para bigyan sila ng pintasan para patayin siya. Sigurado si Francis na hindi basta-basta titingnan ni Yula ang pagkamatay niya. Kaya't ang mga henyo mula sa Blackcliff Palace at Yula ay mag-aaway at kapag nagtagumpay ito ay nagkaroon si Francis ng mataas na pagkakataon na manatili ang kalahati ng Blackcliff Palace at maaaring mapatay pa ang True Lord rank Ziggy. Pagkatapos ng lahat, ang pagbagsak ng lakas ni Ziggy ay mas malaki kaysa kay Yula at si Yula ay naka-recover na ng marami mula sa paggamit ng Solar Lunar Sky Bamboo Shoot mula sa nakalipas na ilang araw.
Sa isang ulo kapalit ni Francis at ang maliit na pass ang magnanakaw bilang suporta, si Yula ay nagkaroon ng 50 hanggang 60% upang patayin si Ziggy. Kahit na hindi nila siya mapatay ay magagawa nilang pumatay ng ilang iba pa at ang mga samsam sa digmaan ay magiging kapaki-pakinabang kay Francis dahil sila ay tungkol sa daw ng ghost corpses. Sa kasamaang palad. Sa halip ay umatras si Ziggy sa kritikal na sandali at dahil dito, naiwasan niya ang bait kill na ito, ibig sabihin, na uwi sa kabiguan ang lansihin. Bakit ito nabigo? Naramdaman ni Francis na masyado siyang kalmado at ginawang maingat si Ziggy kay Yula. Siyempre, mayroon ding likas na proteksyon na mayroon din ang God spiritual eye ni Francis na nagbigay daan sa kanya na makatakas. Halimbawa, pabalik sa Feather Cloud City, si Francis ay tinugis ng isang elder ng pamilya Kyo, ngunit ito ay naramdaman niya noon pa man at pinaghandaan niya ito. Malapit na. Nagkita sina Francis at Yula at ang huli ay nagpakawala ng hininga ngunit may malamig na mukha, mas mabuting huwag kang magkaroon ng anumang mga trick at huwag mo nang isipin ang pakikipagtulungan sa mga masasamang puwersa tulad ng Blackcliff Palace. Tama si Goddess Yula. Gusto kong makipagkalakalan sa Blackcliff Palace ngunit hindi ko akalain na ang mga masasamang dawis na ito ay may layuning pumatay sa kanilang mga puso. Kailangan kong magpasalamat kay Goddess Yula sa pagtulong sa akin. Sabi ni Francis. Sa mga tuntunin ng pakikipagtulungan, pipiliin muna niya ang Pure Moon Spiritual Sect. Ito ang pinakamalakas sa 3 sekta at matuwid. Ano man ang sinabi, sila ay mas mahusay kaysa sa Blackcliff Palace at mas ligtas. May sasabihin sana si Yula ngunit ang tunog ng paglipad ay lumitaw mula sa malayo. So. 8 o 9 na figure ang lumipad sa hangin at nagtungo sa direksyong ito. Kabilang sa kanila ang isang makapangyarihang True Lord rank aura na mas malakas pa kaysa kay Ziggy at sa mga kabataang nakasuot ng dugo. Dumating na kaya ang mga reinforcement ni Brother Mason. Ang mga henyo mula sa Blackcliff Palace ay umaasa at isang kislap ng kagalakan ang lumitaw sa mga mata ni Ziggy. Gayunpaman, ang kanyang ekspresyon ay kapansin-pansing nagbago nang ilabas niya ang kanyang espiritual na pakiramdam. Tumakbo. Nagutos at pinangunahan ni Ziggy ang grupo sa pag-atres. Ilang sandali pa. So. 8 o 9 na figure ng buwan na binubuo ng mga lalaki at babae ang dumating. Ang pinuno ay isang gwapong binata na nakasuot ng pilak na may pulang buhok. Ang kanyang cultivation ay umabot na sa mga unang yugto ng True Lord rank at bahagyang mas malakas kaysa kay Ziggy at ang Blood Robe sa True Lord rank. Lumiwanag ang mga mata ng binata na nakasuot ng pilak nang makita niya si Yula at nakangiting sinabi, Sister Yula, may nakita kaming mga bagay doon kaya medyo na late, pasensya na. Ako ay sapat na. 2 True Lord ranks lang mula sa Moon Demon Palace at Blackcliff Palace ay hindi sapat para banta ako. Nakakrus ang paa ni Yula sa lupa na may walang emosyong saloobin, walang pakialam sa binata na nakasuot ng pilak. Nakita ni Francis na ang True Lord na ito na nakasuot ng pilak ay isa sa mga humahabol kay Yula at hindi siya nagulat. Bakit ang isang tulad ni Yula ay hindi magkakaroon ng mga gwapong kabataan na hahabulin siya? Karamihan sa mga normal na kabataan ay malamang na walang karapatan o lakas ng loob. May isa o 2 martial sister na medyo magaling kay Yula at nagsimulang makipag-usap sa kanya. Ate Yula, nasugatan ka. Sino pa ba bukod kay Brother Lo ang makakapigil kay Sister Yula gamit ang kanyang lakas? Naabot na ng 2 martial sister ang pinakamataas na True Mystic rank at pareho silang nagulat. Ngumiti si Yula at ikinwento ang nangyari kay Ziggy at sa dugong True Lord. Mahirap isipin na si Sister Yula ay may ganitong swerte. Ang mga kayamanan sa kuwebang ito ay mas mahusay kaysa sa atin. Ang mga babae ay kasing lapit ng magkapatid at ang pagtingin pa lang sa kanila ay parang ang sarap. Ang mga lalaking disipulo ng Pure Moon Spiritual Sect ay napabuntong hininga ng may paghanga. Si Yula ay walang kapintasan. Gayunpaman, si Yula at ilang iba pa ay napakaganda at maging ang nakasuot ng pilak na True Lord ay hindi makagambala. Hindi ito pinansin ni Francis at sa halip ay nagulat siya sa lakas ng Pure Moon Spiritual Sect.
Sa grupong si Yula at ang mga kabataang nakasuot ng pilak ay mga True Lord at higit sa natitirang kalahati ay ang pinakamataas na True Mystic rank. Ang huling yugto ng lakas ng True Mystic rank ni Francis ay nasa ibaba sa gitna ng Pure Moon Spiritual Sect. Ate Yula, sino ang brat na ito? Sa wakas ay nakahanap ng paksang pag-uusapan ang lalaking nakasuot ng pilak at ang kumpanya at ang kanilang mga mata ay dumapo kay Francis sa isang iglap. Si Francis ay walang anumang aura ng tatlong panig sa kanya at ito ay nagbigay sa kanila ng maraming haka-haka. Ang sinumang henyo na pumasok sa Purple Saint Ruins ay may mga inheritance token mula sa tatlong sekta. Hehe, sa tingin ko siya ang bilanggo ng digmaan ni Sister Yula. Isang magandang batang babae ang ngumiti at siniyasat si Francis at hinawakan pa ang kanyang asul na buhok. Nagsalubong ang mga kilay ni Francis ngunit walang nagawa. Ang lakas ng Pure Moon Spiritual Sect ay hindi lang nakakatakot. Ayon sa alam niyang 5 sa 10 True Lord ranks ay nagmula sa Pure Moon Spiritual Sects kasama ang pinakamalakas. Ang pasang ito ay napakakulit din. May isa pang batang babae na gustong hawakan ang maliit na pasang magnanakaw ngunit naiwasan ito ng huli. Ate Yula, ano ang meron sa tao at pasang ito? Kumikislap ang mga mata ng kabataang nakasuot ng pilak, at ang iba pang mga lalaking disipulo ay nag-inspection kay Francis ng may pag-iingat. Sa wakas ay binanggit ni Yula ang tungkol sa deal sa pagitan nila ni Francis. Ano ba ang dapat pag-usapan sa mga clown na ito? Huhulihin lang natin siya at pahihirapan natin ang mga sikreto niya. Malamig na inilabas ng binata na nakadamit ng pilak ang kanyang True Spirit Realm aura at ang hangin ay tila na puno ng makinang na liwanag ng buwan na naging dahilan upang hindi makahinga ang iba. 412. Huhulihin lang natin siya at pahihirapan natin ang mga sikreto niya. Ang saloobin ng binata na nakasuot ng pilak ay napakalakas, at isang malamig na kislap ang sumilay sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang True Lord rank aura at sadyang pinilit kung nasaan si Francis. Tama ang sinasabi ni Kuya. Ang kasaysayan ng taong ito ay hindi alam at maaaring isang especially iya mula sa ibang mga sekta. Isang henyo na hindi mula sa tatlong sekta ngunit nakapasok sa Purple Saint Ruins. Kailangan nating ilabas ang sikreto. Ang iba pang mga lalaki ay tumalon lahat at sumang-ayon. Sa mga taong naruroon maliban kay Yula, ang kabataang nakasuot ng pilak na si Yulo ang may pinakamataas na katayuan at pinamunuan ang kabilang grupo. So ganito ang pakikitungo ng Pure Moon Spiritual Sect sa mga bisita nito. Narinig kong si Goddess Yula ay isang matuwid na sekta na nagsusumikap pasulong at gusto ni Goddess Yula na irekomenda ako na pumasok sa sekta. Pero mukhang bale. Si Francis ay nagpahayag ng labis na pagkadismaya at si Yulo at ang kumpanya ay lahat ay lumingon kay Yula na may mga nakapirming ekspresyon. Brother Yulo, huwag mong pakialaman ang negosyo sa pagitan ko at sa kanya. Alam ko ang karamihan sa kanyang kasaysayan. Nagsalubong ang kilay ni Yula. Noong una ay ayaw niyang protektahan si Francis, ngunit dahil tinawag siya nito, wala siyang magagawa. Pagkatapos ng lahat, ang dalawa ay may deal at kung si Yulo at ang kumpanya ay masyadong mapuwersa, hindi ito nagbibigay sa kanya ng mukha. Sister Yula, dahil may deal ka sa kanya, halatang hindi ako makikialam ngunit para sa kaligtasan ng mga disipulo ng sekta kailangan nating itanong kung paano siya nakapasok sa Purple Saint Ruins. Lamambat ang ekspresyon ni Yulo at naging nagtatanong. Walang kasalanan ang isang ito. Itanong mo kung ano ang gusto mo. Umupo si Francis sa lupa at sadyang lumapit ng kaunti kay Yula at sa iba pang mga babae. Hindi siya kayang salakayin ni Yulo o paghigpitin ang kanyang kalayaan. Maaari niyang tanungin ang anumang gusto niya. Kumunat ang mga kilay ni Yulo at naisip, hindi ba natatakot sa akin ang batang ito? Sa kanyang True Lord rank cultivation, sa ilalim ng normal na sitwasyon, sino ang hindi gumagalang sa kanya? Higit pa rito, ang True Lord rank aura ni Yulo ay tila hindi epektibo laban kay Francis. Saan ka nanggaling? Paano ka nakapasok sa Purple Saint Ruins? Dumiretso agad si Yulo sa punto.
Ako ay nagmula sa mahusay na Azure Stone Continent at pumasok sa ruins na ito dahil sa isang misteryosong kapangyarihan na bumalot sa akin at pati na rin sa pasang ito. Ang mga aksyon ni Francis ay labis na mayabang at nang sabihin niya ang Azure Stone Continent, siya ay puno ng pagmamalaki. Kontinente ng Azure Stone. Kontinente. Ang mga henyo ng Pure Moon Spiritual Sect ay natigilan. Ang mga kontinente ay isang maalamat na lugar at si Yula lamang ang may mapanuksong ngiti sa kanyang mukha dahil alam na niya ang tungkol sa sitwasyon ni Francis. Teka, ano ang pinakamataas na antas ng bituin ng pinakamalakas na puwersa sa kontinenteng ito at ang pinakamataas na kilalang pagtatanim? Nag-react si Yulo. Ang pinakamalakas ay isang one-star clan at ang pinakamataas na cultivation ay ang Origin Core Realm. Sabi ni Francis na hindi sigurado. Ha. Ang mga pulaka sa ilalim ng balon ay nangangahas na tawagin ang kanilang sarili bilang isang kontinente. Ang mga henyo mula sa Pure Moon Spiritual Sect ay tumawa ng husto at napaatras ang kanilang mga ulo. Tulad ng inaasahan, wala kang alam. Lalong naging halata ang paghamak ni Yulo. What? What do you all mean? Nagkunwari si Francis na walang alam. Matapos tanungin si Rhoda mula sa Windsnow Pavilion, mahina niyang napagtanto na ang Azure Flower Continent na pinanggalingan niya ay hindi isang tunay na continent. Noong panahong iyon, sinabi ni Rhoda na ang ilang maliliit na isla ay tinatawag ang kanilang mga sarili na continent at mga pulaka sa ilalim ng isang balon. Sinabi niya ito para kumpirmahin ang sinabi niya at sadyang maliitin. Halatang totoo ang iniisip ni Francis. Nang marinig na si Francis ay nagmula sa isang continent, ang mga henyo mula sa Pure Moon Spiritual Sect ay halatang hinamak siya. Haha, ang pinakamalakas na angka ng iyong mga isla ay isang bituin lamang at ang pinakamalakas ay nasa Origin Core Realm lamang. Halatang hindi ito ang maalamat na kontinente. Ipinaliwanag ng isang batang babae sa tabi ni Yula na nakakatuwang ito. Hindi ako naniniwala dito. Galing talaga ako sa isang kontinente at doon ako lumaki. Nagkunwari si Francis na nabaliw at hindi niya kayang tanggapin ang katotohanan ito. Napatalon sa takot ang babaeng iyon bago ngumiti, ito ay napaka-normal. Maraming katutubo sa mga isla ang limitado sa kaalaman at iniisip na ang lugar na kanilang tinitirhan ay isang kontinente. Kapag pumasok ka sa totoong mundo, mauunawaan mo. Hahaha idiot, may kahit isang dosenang isla na tulad mo sa ilalim ng kontrol ng Pure Moon Spiritual Sects. Nagtawanan ng grupo mula sa Pure Moon Spiritual Sect. Hindi nakikitang may superiority sila kay Francis at tumingin sa ibaba o hindi man lang siya pinansin. Ito ang gusto ni Francis ang iparamdam sa mga taong ito na hindi siya pinagbabantaan at halatang hindi mag-iingat sa kanya o maghihigpit sa kanya. Anong nangyayari? Nagkunwari pa rin si Francis na hindi ito matanggap at tinanong ang babae noon pa man. Hehe, nang ang desolate continent ay nabasag at naging 1 trilyong alikabok, ang bawat bitik ay isang isla. Bukod sa mga isla ay walang limitasyong dagat, kasama ang iyong kontinente o ang ating Tianlo Islands ay lahat ng mga bitik sa walang limitasyong kawalan. Paliwanag ng dalaga. Alam ni Francis ang kaunti o dalawa tungkol sa desolate continent at ang labanan ng mga sinaunang Diyos mula sa pagbabasa ng mga talaan. Sa panahong iyon ang mundo ay mayroon lamang isang desolate continent na nabuo mula sa kaguluhan. Sa panahong iyon ang bawat nilalang ay may alamat sa kasalukuyang panahon. Pang. Nang banggitin ang desolate continent, lumundag ang spiritual eye ni Francis. Sa ilang bahagi ng panaginip, nahulaan ni Francis na ang espiritual na mata ng Diyos ay nagmula sa panahong iyon. Ang sinaunang ay nasira, at ang mga sinaunang Diyos na pinatay ay magiging 1 trilyong alikabok. Ang tunog noong unang sumanib sa kanya ang espiritual na mata ng Diyos ay nagpatunay din sa kasalukuyang sitwasyon ng mundo. Sinabi ng mabait na babae kay Francis ang sitwasyon ng Pure Moon Spiritual Sect. Ang Pure Moon Spiritual Sect, Blackcliff Palace at Moondemon Palace ay nagmula lahat sa Tianlo Islands at ang dalawang ito ang ganap sa lugar na ito. Pinangunahan nila ang hanggang ilang daang one-star forces na magkasama.
Ang mga henyo na pumasok sa Purple Saint Ruins ay nagmula sa 3 sekta at sa 10 pinakamalakas na 1-star na puwersa sa ilalim nila. Nangangahulugan ito na ang bawat henyo ay may puwersa na hindi bababa sa maihahambing sa Scarlet Moon Demonic Religion, sa likod nila at nalampasan ang 10 Great Clans ng Azure Flower Continent at ang 3 sekta ay higit sa 1 antas na mas mataas kaysa sa 10 angkan ng Azure Flower Continent. Ang bawat puwersa ay nahati sa pagitan ng 5 bituin at ang bawat pagkakaiba sa isang bituin ay parang pagkakaiba sa pagitan ng langit at lupa. Ang pagkakaiba sa isang bituin ay maaaring 12 beses o kahit 100 beses na mas malakas. Halimbawa, ang mga 1-star clans na nasa ilalim ng Pure Moon Spiritual Sect ay parang mga Panginoon at kanilang mga alipin. Ang Azure Flower Continent ay malamang na isang langgam sa mga mata ng 2-star na sekta na ito. Matagumpay na ginawa ni Francis ang mga taong ito na maliitin at minamaliit siya, ngunit ang kanyang puso ay bahagyang sumakit. Kung hindi niya pinasok ang manang ito ay malamang na hindi niya malalaman na pulaka pa rin siya sa ilalim ng balon. Yulo at hindi nagtagal ay sumuko sa pagtatanong kay Francis at nawala ng interes sa kanya. Ang Pure Moon Spiritual Sect ay nagpadala ng ilan sa mga henyo upang maghanap ng mga kayamanan sa paligid ng misteryosong canyon habang ang iba ay nanatili sa likuran. Tama, Sister Yula, may isang napakahalagang impormasyon na nakalimutan kong sabihin sa iyo. Biglang may naalala si Yulo. Mahalagang impormasyon. Bukod sa Ruins Treasured Palace na hindi alam ang lugar, ano pa bang impormasyon ang mahalaga sa akin? Sabi ni Yula. Ito ang Ruins Treasured Palace. Sumikip ang mukha ni Yulo, ayon sa mga disipulo ng ating mga sekta, ang Ruins Treasured Palace ay lumitaw noon. Ano? Ang Ruins Treasured Palace ay lumitaw na dati. Nagulat si Yula at ang kanyang ekspresyon ay tila may kaunting pagkatalo. Ruins Treasured Palasyo. Narinig ito ni Francis na gumalaw. Alam niya ang 1 o 2 bagay tungkol sa Ruins Treasured Palace nang tanungin si Rhoda. Ang Ruins Treasured Palace ang ubod ng mana ngunit hindi lumalabas sa tuwing magbubukas ang mga guho. Sa pamamagitan lamang ng pagpasok sa Ruins Treasured Palace ay matatanggap ng isang tao ang tunay na diwa ng lugar na ito. Kung ikukumpara doon ang misteryosong kanya na ito ay parang ligaw na damo. Ayon sa nakaraang karanasan, ang Ruins Treasured Palace ay lilito lamang 1 beses sa bawat 10 beses at ayon sa mga elder, mas malakas ang bloodline ng mga henyo, mas mataas ang pagkakataon na lumitaw ang Ruins Treasured Palace. Ang magagandang mata ni Yula ay kumislap ng hindi sinasadya. Sa ating henerasyon, ang mga bloodline ng mga henyo sa kabuuan ay nahihigitin ng mga nakaraang henerasyon at ang pagkakataon ng Ruins Treasured Palace ay talagang mataas. Damit, may pumasok sa Ruins Treasured Palace bago tayo. Ang ilan sa mga naruroon ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin sa puot. Sino kaya ang taong pumasok sa Ruins Treasured Palace? Alin sa 10 True Lords ito? Pwede ba si Brother Wilma mula sa Moon Demon Palace? Si Yula ay tila ayaw umamin ng pagkatalo. Hindi si Brother Wilma. Nasa normal zone pa rin sila. Ang taong iyon ay hindi kahit isa sa 10 True Lords. Sino kaya ito? Para talagang makapasok sa Ruins Treasured Palace bago ang 10 True Lords. Nagulat at hindi makapaniwala si Yula dahil maraming beses na lumitaw ang Ruins Treasured Palace at may tiyak na layunin. Halimbawa, ang isang henyo na pumasok ay may karaniwang talento ngunit dahil angkop para sa Purple Saint Ruins, natanggap ang mana nito. Kinumpirma nila na ang tao ay hindi isa sa 10 True Lords. Ang taong iyon ay maaaring pumasok sa Ruins Treasured Palace ngunit hindi tulad ng wala tayong pagkakataon. Hindi mapigilan ni Francis na sumabad. Ang Ruins Treasured Palace ay karaniwang lumilitaw 1 beses sa bawat 10 beses at pagkatapos na lumitaw ng 1 beses, ang pagkakataong muling lumitaw ay bababa sa 1%. Sabi ng isang babae na may pagtatampo na tono. Hindi ba ibig sabihin nito ay wala tayong kapalaran sa Ruins Treasured Palace? Hindi ito inaasahan ni Francis. Ang dahilan kung bakit siya pumasok sa panig ng Pure Moon Spiritual Sects ay para makapasok sa Ruins Treasured Palace. 413. Tama,
Isinantibi ka, kahit wala tayong masyadong pagkakataon. Tumingin si Yulo kay Francis, hindi sinusubukang itago ang pang-aalipusta sa kanyang mga mata at malamig na tumawa sa kanyang puso. Ang Rowan's Treasured Palace ay naghahanap ng taong angkop at ang mga papasok ay maaaring hindi makatanggap ng mana. Sa kanyang mga mata, si Francis ay isa lamang dayuhan na nangarap na makapasok sa Rowan's Treasured Palace. Masasabing isa siyang Tolokan na sumusubok na kumain ng karne ng swan. Ang 1% ay talagang masyadong mababa. Bulong ni Francis sa kanyang puso ngunit naging mahinahon muli. Kung ang ilang mga bagay ay nakatakdang hindi maging kanya, hindi na kailangang makuha ito ni Francis. Nakatanggap na siya ng maraming bagay at ang mga panlabas na gilid lamang ng Rowans ay mas mahusay kaysa sa karamihan ng mga mana. Ang hindi pagnanais ay nakasulat sa mukha ni Yula habang kinakagat niya ang kanyang mga labi, hindi ako susuko kahit na may 1% lang na pagkakataon. Nabalot ng panandali ang katahimikan ng grupo. Lahat sila ay sumuko na sa pagpasok sa Rowan's Treasured Palace. Si Yula lang ang ayaw umamin ng pagkatalo. Napanatili ni Francis ang kanyang casual na saloobin. Tere na lahat. Sinimulan ni Yulo na ayusin ang mga tao sa mga grupo at ipadala sila sa iba't ibang lugar dahil ang mahiwagang canyon na ito ay mayroong maraming mahahalagang hayop at sinaunang materyales. Kasabay nito, isang maitim na buga ng ulap ang pumasok sa mahiwagang canyon at ang isa sa mga ito ay naglalaman ng madilim at magulong True Lord rank aura. Kuya Mason. Haha. Dumating na rin sa wakas ang mga reinforcement natin. Si Ziggy at ang kasama mula sa Blackcliff Palace ay tumangala sa langit sa tuwa. Ang buga ng itim na ulap ay naglalaman ng 10 figure, bawat isa sa kanila ay malamig at masama. Sila ang mga reinforcement ng Blackcliff Palace. Isang kabataang tila bangkay na may maitim na bitik ng pilak na balat ang lumutang sa hangin. Mukha siyang buhay na patay, at pinalamig ang buto ng iba. Mason. Dumating ang bangkay na iyon. Ang mga ekspresyon ng pilak na nakasuot kay Yulo at ng kumpanya ay nagbago sa pagiging solemna. Sa 10 True Lords, mas mataas ang ranking ni Mason kaysa sa kanya at si Mason ay nasa top 5. Bukod kay Yula, walang sinuman dito ang kanyang kapareha. Ang pagdating ni Mason ay agad na nagpapataas ng lakas ng Blackcliff Palace. 2 True Lords ang nandito, kaya ito lang ang lakas ng Blackcliff Palace. Isang malabong ngiti ang lumitaw sa bibig ni Yula. Bagamat dumating na ang mga reinforcement mula sa Blackcliff Palace, mas malakas pa rin ang Pure Moon Spiritual Sect. Tumayo si Francis sa bundok at paminsan-minsan ay binuksan ang kanyang God Spiritual Eye upang siyasatin ang mahiwagang canyon at nalaman na ang 2 True Lords mula sa Blackcliff Palace na sina Mason at Ziggy ay parehong nagsisikap na makipagtambal sa may dugong True Lord of the Moon Demon Palace. Pagkatapos ng lahat, hindi kasama ang Rowan's Treasured Palace, ang mga kayamanan ng misteryosong canyon na ito ay nalampasan ang lahat ng iba pang lugar. Mga kaibigan ng Moon Demon Palace, ang ating kalaban ay ang Pure Moon Spiritual Sect at sa ngayon, maliit na kalahati pa lang ng kanilang puwersa ang natipon. Dapat tayong magsama-sama ng maaga. Dahil sa namamaos na boses ni Ziggy, naging solemna ang kapaligiran. Si Mason sa tabi niya ay may katawan na parang bangkay ng multo. Tuyong-tuyo ang mukha niya at walang ekspresyong nakikita, pero halatang pumayag siya sa panukalang ito. Gawin natin. Ang nakasuot ng dugo na True Lord ay hindi nakakita ng kakaibang ito. Sa bawat oras na nasa huling yugto ng pagpasok sa Purple Saint Rowans, ang dalawang sekta ay kailangang magsama-sama upang subukan at labanan ang Pure Moon Spiritual Sect. Pagkatapos ng lahat, ang Pure Moon Spiritual Sect ay umabot sa 2.5 na bituin at bagaman mayroon lamang 0.5 gitling STAR na pagkakaiba sa pagitan nila, ito ay tulad ng pagkakaiba sa pagitan ng Iron Blood Religion at ng 10 Great Clans. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang Moon Demon Palace ay malapit sa 2.5 star at ang Blackcliff Palace ay isang malakas na 2-star sect, hindi nila mapipigil ang Pure Moon Spiritual Sect. Sa kabilang bahagi ng canyon. Pumunta ka. Inayos ni Yulo ang mga grupo at nagsimulang maghanap sa paligid para sa mga kayamanan.
Kailangan pang magpahinga ni Yula ng 2 araw upang ganap na gumaling at tutulong lamang sa ibang mga disipulo kung ito ay isang emergency. Goddess Yula, ang iyong cultivation ay ang pinakamataas at walang kapantay sa Roans. Hindi mo kailangan na protektahan kita, di ba? Hiniling ni Francis na mag-isa. Ayon sa deal, si Francis ay hindi maaaring mag-iwan ng 3 milyang radius ng Yula, ngunit dahil ang Roan's Treasured Palace ay halos hindi na muling lilito, si Francis ay may balak na mag-isa. Siya ay tiyak na tinanggihan ni Yula. Kung gusto mong kumilos, kailangan mong kasama ako o si Kuya Yulo. Nanlamig ang mga mata ni Yula habang nag-iingat pa rin siya kay Francis. Mas alam niya ang lakas ni Francis kaysa sa iba at hindi siya katulad ni Yulo at ng kumpanya na lubusang hindi pinansin. Ang kanyang pag-iingat ay pinigilan ang plano ni Francis na mag-isa. Hindi magandang magmadali. Nakahanap si Francis ng isang kuweba na 2 milya sa labas at umupo sa loob nito. Habang nagpapahinga si Yula, gagamitin niya ang oras na ito para palakasin ang kanyang Dark Silver Poison Corpses. Mga kuko ng higanteng scorpion, nakamamatay na Yin Crystal Bone. Kinuha ni Francis ang 2 pangunahing materyales na ito. Una niyang inilagay ang Deadly Yin Crystal Bone sa Dark Silver Poison Corpses at pinalakas ang mga ito. Makalipas ang kalahating araw, pinulbos ni Francis ang Deadly Yin Crystal Bone at pinagsama ito sa 2 Dark Silver Poison Corpses. Tinitigan ito ng mabuti, nakita ni Francis na ang ibabaw ng 2 lason na bangkay ay kumikislap na may madilim na pilak na liwanag. Sila ay tumpak at maganda, hindi magaspang tulad ng dati. Ang paglilinang ng mga bangkay ng lason, katigasan at lalo na ang pagkakasala ay tumaas ng kaunti. Tumango siya bilang kasiyahan. Pagkatapos noon, inilagay ni Francis ang higanteng mga kuko ng alakdan sa madilim na pilak na mga lason na bangkay. Ang proseso ay ginawa sa itim na lotus at kinokontrol ng espiritual na mata ng Diyos. Gayunpaman, kinailangan ni Francis na maging maingat dahil sila ay 2 matapang na hidden card. Habang ginawa ito ni Francis, kailangan din niyang maunawaan ang nilalaman ng 6 Ghost Corps Control Secret Technique. Ang 6 Ghost Corps Control Secret Technique ay karapat-dapat na maging isang peak-level spiritual tier skill at ito ay mas mahirap kaysa sa Lightning Inheritance at Mystic Flower Treasured Bible. Bagaman ito ay itaas na pahina, lamang, ang mga nilalaman ay malalim. Sa isang kisap mata, halos 2 araw na ang lumipas at ang 2 Dark Silver Poison na bangkay ni Francis ay naarmas. Ang mga kuko ay ipinagpalit sa higanteng mga kuko ng bangkay at ang kanilang talas ay tumaas ng husto. At naglalaman sila ng lason mula sa sako pati na rin ang Earthen Poison Mushroom. Sa mga tuntunin ng pagkakasala, ang aking 2 lason na bangkay ay hindi gaanong naiiba sa 2 True Lord rank Ghost Corpses ni Ziggy, ngunit sa lason, ang kanilang pinsala ay mas mataas. Nasiyahan si Francis. Nagtagumpay ang kanyang plano sa lason na bangkay. Nang lumabas si Francis, napagtanto niya na ang sitwasyon sa loob ng canyon ay sumailalim sa isang bagong pagbabago. Isa pang True Lord rank mula sa Moon Demon Palace ang dumating, si Wilma. Si Wilma ay kapareho ni Yula, na nirerango sa nangungunang 3 True Lord ranks at nasa parehong antas. Narito rin ang babaeng demonyong ito. Sa puntong ito, kagagaling lang ni Yula at nalaman na dumating si Wilma. Halatang masaya si Francis na makita ito dahil mas marami siyang pagkakataon sa kaguluhan. Sabay na tayo. Malamig na sumingit si Yula at dinala si Francis upang maghanap sa paligid ng misteryosong canyon. Sa pagkakataong ito, maraming lugar ang nahukay, lalo na kung saan ang kuweba kung saan naroon ang higanteng alakdan. Sister Yula, mayroong isang towering trio na ang battle power ay malapit sa Origin Core Realm at ang Moon Demon Palace at Blackcliff Palace ay nagtutulungan para sa lakayin ito. Dumating ang balita mula sa Pure Moon Spiritual Sect. Towering trio. Ang Moon Demon Palace at Blackcliff Palace ay talagang nakikipaglaban sa isang bagay na tulad nito. Nagulat talaga si Yula dahil may mga nakakatakot na hayop o buhay na maaaring pumatay sa True Lord ranks at isa na rito ang matayog na puno na yaw.
Noong sila ay naghahanap sa paligid noon, lahat ng tatlong panig ay natagpuan ang matayog na punong yaw ngunit hindi nakalapit dahil sa nakakatakot na aura nito. Matayog na punong yaw. Tumalon ang puso ni Francis. Matagal na niyang nahanap na ito sa kanyang God's spiritual eye at sa totoo lang, may 3 o 4 pang mga eksistensya na kapantay sa misteryosong kanya na ito. Ang higanting alakdan noon ay mabibilang na isa, ngunit ito ang pinakamahina sa kanilang 4 at sa oras na iyon, ang alakdan na iyon ay nagbabantay lamang sa kuweba at may mga alalahanin. Gayunpaman, kahit noon pa man ang 3 True Lord ranks ay nahirapang manalo. Ang lakas ng labanan ng Towering Trio ay nasa pangalawa sa mahiwagang kanya na ito dito at halos maihahambing sa Origin Core Realm. Ang pinakamalakas na pag-iral ay nasa malalim na pagtulog sa ilalim ng lupa. Walang nakakaalam niyan maliban sa akin. Nagulat din si Francis. Sa kailaliman ng kanyon ay isang matayog na puno na may daan-daang sanga. Pagkatapos ng 10,000 taon, ito ay napuno ng Heaven Earth Yuan Chi at naging yaw. Ang mga sanga nito ay immune sa apoy at tubig at kahit na mga sandata ay halos hindi makapinsala dito. Huwo! Ang matayog na puno na yaw ay nagpakawala ng malalim na ungol at ang isang alon ng malabong berde ay agad na gumulong sa radius na 4 hanggang 5 milya at ang normal na True Spirit Realms ay manginig sa harap nito. Kasabay nito, ang makapal na ugat ay nanginginig sa ilalim ng lupa at magiging sanhi ng lindol. Nakita ni Francis na ang mahinang berdeng airwave ay naglalaman ng kakaibang kapangyarihan na maaaring makasira sa katawan at ang mga tambak na puting buto ay makikita kung saan ito napunta. Gayunpaman, ang kapangyarihang ito ay hindi nakapinsala sa anumang puno o puno at sa halip ay pinalitan pa ang mga ito. Ang kapangyarihan ng wood. Nagkontrata ang mga mag-aaral ni Francis. Ang kanyang lightning inheritance sa wakas ay nakatagpo ng kaaway nito. Ang kapangyarihan ng kidlat ay mapangwasak, sinalungat nito ang karamihan sa mga kasanayan sa mundo at napakabiso laban sa masasama at masasamang magsasaka. Gayunpaman, walang kapantay sa mundo. Halimbawa, ang kapangyarihan ng wood mula sa Towering Trio ay perpektong nakalaban sa kidlat. Sa kabutihang palad, si Francis ay hindi nakatutok lamang sa daw ng kidlat at ang kanyang tunay na core ay ang sinaunang daw ng kaluluwa. Goddess Eula, bakit kailangan nating saktan ang matayog na puno yaw na ito? Ano ang makukuha? Nagpakita si Francis ng mga palatandaan ng pag-atres. Ang katawan ng Towering Trio ay maihahambing sa isang Origin Core Realm at ang katawan nito ay puno ng mga kayamanan. Ang halaga nito ay higit sa 10 beses kaysa sa higanting Scorpion. Higit pa rito, ang Towering Trio ay nakabuo na ng Wood Spirit Essence Soul, na maaaring palakasin ang kaluluwa at ito ay kapaki-pakinabang pa para sa mga nasa realm ng Origin. Isang mas magandang epekto para sa amin na nasa True Spirit Realm. Higit pa rito, ang mga prutas ay nabuo sa matayog na puno ng yaw at bawat isa sa mga ito ay naglalaman ng asensya ng buhay na may kakayahang magligtas ng mga buhay at dagdagan ang paglilinang tulad ng prutas na salamin ng dugo. Ang prutas na ito ay mas madaling makuha. Mundiman Palace, gamitin ang Daw of Blood skills para sirain ang mga ugat ng puno. Nang dumating sina Eula at Francis, ang Mundiman Palace at Blackcliff Palace ay tinatalakay kung paano haharapin ang Towering Trio. Ang lahat sa loob ng 1 milyang radius ay nasa loob ng saklaw ng pag-atake ng Tower Trio at mayroon ng 4 o 5 bangkay na nakahiga na doon. Ate Eula, sa wakas nandito ka na. Dumating si Yulo at iba pa mula sa Pure Moon Spiritual Sect upang makipagkita kay Eula. Nang makita ni Yulo si Francis, kumunot ang kanyang mga kilay at bumulong siya, bakit mo dinala ang basurang ito dito? Ang 2 True Lord ranks at 7 o 8 iba pang mga disipulo ng Pure Moon Spiritual Sect ay nagtipon. Ang kanilang pagdating ay halatang naging dahilan ng atensyon ng Mundiman Palace at Blackcliff Palace. Sister Eula, minsan na itong inatake ng Mundiman Palace at Blackcliff Palace ngunit nauwi iyon sa kabiguan. Ikinwento ng isang babaeng alagad ang nangyari. Nakinig si Francis habang binubuksan niya ang kanyang God Spiritual ay para makita ang matayog na puno na yaw.
Una, ang mga ugat ng toe-earring triyaw ay binuo at lahat sa loob ng ilang milya ay nasa loob ng saklaw ng pagkakasalan nito. Sa makatuwid, ang mga tao ay hindi maaaring tumayo malapit sa lupa kung hindi sila ay masabit ng mga ugat ng puno at maging mga pataba. Bukod doon, hindi rin makalapit ang isa sa matayog na puno ng yaw. Ang mga sanga ng puno ay napakalaki at ang isang True Lord rank ay malamang na mamatay kapag natama ng ulo maliban kung sila ay nagsanay sa isang body strengthening technique. Gumamit ang Mundiman Palace at Blackcliff Palace ng spatial tactics sa halip. Ang mga henyo ng Blackcliff Palace ay lilikha ng itim na ambon at ang mga kalahok na mga henyo ay gagamitin ang ambon bilang takip at aatakihin ang toe-earring triyaw. Yula, dumating ka sa tamang oras. Sa pagtatagpo ng tatlong panig, may pagkakataon tayong talunin ang matayog na punong yaw. Isang nakakalambot na buto ang boses ng isang batang babae. Tila nagmula sa panaginip at puno ng alaala. Nanginginig ang puso ng maraming lalaki. Ang boses ay tila nakakapagpamanhid ng kanilang mga buto at hinayaan silang makalimutan ang anumang bagay. Isang kaakit-akit na batang babae ang bumangon mula sa gilid ng Mundiman Palace at sa kanyang noo, mayroong isang simbolo ng isang madilim na buwan. Ang kulay ube niyang buhok ay umihip sa hangin na parang duwende. Nakasuot siya ng damit na kulay pula at nagpakita ng isang pares ng snow white legs. Half of her shoulders were also revealed at ang bawat galaw at ngiti niya ay parang may magic. Madaling ibigay ang titulong, babaeng yaw o babaeng demonyo, sa isang tulad nito na naglalaman ng misteryoso at kasamaan sa loob niya. Nang hindi nagtatanong, alam ni Francis na ito ang numero 1 henyo ng Mundiman Palace Wilma. Higit pa rito, hindi niya nilinang ang daw ng Blood Moon kundi ang purong kapangyarihan ng Mundiman. Ang kanyang Mundiman power ay sinasabing kabaligtaran ng purifying moon power ni Yula at ang kanilang mga aura ay ganap na naiiba rin. Sa sandaling ito, ang mga salita ni Wilma ay tila naglalaman ng isang mahika ng enerhiya ng pag-iisip na nagdulot sa mga lalaki na mahulog sa panandaliang pagkasindik at mawala sa kanilang mga panaginip. Karamihan sa mga tao ng Pure Moon Spiritual Sect ay naapektuhan at maging si Yulo ng True Lord rank ay natulala sa isang segundo. Malamig na sumigaw si Yula at ang kanyang boses ay nabasag sa mental energy magic na iyon. Namula ang mukha ng maraming lalaki pagkagising nila. Ang boses ni Wilma noon ay naglalaman ng hindi maipaliwanag na antas ng enerhiya sa pag-iisip na hindi lamang kagandahan. Sa pagkakataong iyon, ang mga hangarin ng lahat ay pinalaki. Sa pamamagitan lamang ng makita kung paano kahit na si Yulo sa True Lord rank ay naapektuhan ay nagpakita ng lakas ni Wilma. Si Francis at Yula lang ang hindi naapektuhan. Sina Yula at Wilma ay pare-pareho sa isa't isa kaya't normal para sa kanya na hindi maapektuhan. Ngunit ang nakakagulat, si Francis ay hindi rin naapektuhan. Para siyang isang walang ekspresyon na mommy na tila tinitingnan ang kagandahan bilang isang tumpok ng mga puting buto. Hindi mapigilan ni Wilma na sumulyap kay Francis nang may pagtataka. Kahit ang True Lord ranks ay hindi ma-block ang kanyang SK Demon Charming Voice, ngunit ang True Mystic rank brat na ito ay ayos lang. Hindi makatingin si Yula kay Francis nang may papuri. Maging si Yulo at ang kanyang mga kasama ay nabighani ni Wilma na naging dahilan ng pagkadismaya ni Yula. Ngunit sa kabutihang palad ay tinulungan siya ni Francis na makahinga sa pamamagitan ng pagiging hindi naapektuhan ng SK Demon Charming Voice ni Wilma. Ito ay magiging isang dagok sa demonyong babaeng iyon. Ang babaeng ito ay naglilinang ng demon daw at dalubhasa din sa mental energy. Bahagyang inspeksyon ni Francis si Wilma, ngunit hindi niya ginamit ang kanyang God Spiritual ay kung sakaling siya ay malaman. Cute little brother, what's your name? What a lovely hair color and your eye bloodline parang unique din. Tumawa si Wilma. Nakaramdam ng inis si Wilma na kayang tiisin ni Francis ang kanyang Sky Demon Charming Voice at naisip niya na ang kabataang ito ay maaaring masyadong bata para maunawaan. Ngunit kahit na, dapat malaman ng isang 17 taong gulang na kabataan. Nanatiling tahimik si Francis, ayaw makipag-ugnayan kay Wilma at makatipid ng kaunting gulo. Delikado ng kumonekta kay Yula.
Kung ang isa pang demonyong babae na may parehong antas ay idinagdag, ang mga resulta ay hindi maiisip. What a cold attitude. Ni hindi man lang ako kinakausap. Muling ginamit ni Wilma ang Sky Demon charming voice na may spoiled na ugali at pangunahing nakatuon kay Francis habang ang mga disciples ng Pure Moon Spiritual Sect sa malapit ay tila nawala ng kaluluwa. Muli siyang hindi pinansin ni Francis at nagulat si Wilma ngunit wala siyang magagawa. Ang pinakamahalagang bagay sa ngayon ay ang makipagkasundo kay Eula at harapin muna ang Towering Trio. Tumayo si Francis at nakita si Wilma na muling tumingin ng malalim sa kanya na para bang sinusubukan niyang kabisaduhin si Francis. Si Yulo sa kabilang panig ay nagalit. Nawalan siya ng katinoan sa Sky Demon charming voice ni Wilma at nawala ang mukha sa harap ni Goddess Eula. Kung ang bawat lalaki ay maaapektuhan, medyo magiging maayos ang kanyang pakiramdam, ngunit si Francis, isang brat sa true mystic rank, na ang cultivation ay mas mababa kaysa sa kanya, na makatiis sa parehong pagtatangka ni Wilma. Kung ikukumpara ang dalawa, hindi ba't nangangahulugan ito na si Yulo ay walang pagpipigil sa sarili at hindi kayang labanan ang kanyang mga pagnanasa? Sa mga sandaling ito, nagiging berde ang mukha ni Yulo at nagngangalit siya sa galit. Ang brat na ito ay palaging kasama ni Eula at parang pinupuri niya. How dare he make me lose face in front of Sister Eula? It's be best kung makakagawa ako ng accident habang nilalabanan ko ang Towering Trio at papatayin siya. Madilim ang ekspresyon ni Yulo. 415. Nanatiling tahimik si Francis, ngunit ramdam niya ang hangarin at pagkapuot ni Yulo. Umiling siya nang walang magawa. Ano kaya ang masasabi niya? Wala siyang ginawa at walang sinabi para maging konektado kay Wilma. Gayunpaman, kahit na noon, may ibang taong nagsimulang magalit sa kanya at ang taong iyon ay isang True Lord rank. Siya ay talagang innocent, sapat. Siyempre, hindi ito pinansin ni Francis. Hindi inilagay ni Yulo si Francis sa kanyang mga mata, ngunit inilagay ba siya ni Francis sa kanyang mga mata? Sa oras na ito, sina Eula at Wilma, dalawang pinili ng langit ay nagsimulang talakayin kung paano haharapin ang matayog na puno na yaw. Kabuuan ng 6 na True Lords. Talagang malakas ang puwersang ito. Ang 13 bansa ay wala kahit isa. Napabuntong hininga si Francis sa kanyang puso. Sa 10 True Lords, 6 ang naruroon at 2 sa nangungunang 3 ang dumating upang pag-usapan kung paano haharapin ang matayog na puno ng yaw. Hindi makapagsalita si Francis sa plano ng labanan at hindi rin siya interesado. Ang gusto lang niyang gawin ay makakuha ng isang Trio Essence Fruit at masisiyahan siya doon. Hindi nagtagal, nagkasundo ang 3 panig at nagsimulang magsara sa Towering Trio habang pinapakawalan nila ang kanilang mga pag-atake. Woo! Ang matayog na puno na yaw ay nagbigay ng mahinang dagandong at iwinagayway ang makapal na mga sanga nito, na nagpapadala ng mga alon ng berdeng lason patungo sa mga mandirigma. Bukod pa riyan, nagsimulang umihip ang malakas na bugzo ng hangin malapit sa Towering Trio at madali nilang nasisira ang buong gusali. Hindi maganda, lahat, ay block ito. Sa himpapawid, ang itim na ambon na nilikha ng Blackcliff Palace ay natangay at ilang mga bangkay at kalansay ay nawasak bago pa man makarating sa 100 yarda mula sa Towering Trio. Ang mga hindi pa nakarating sa True Spirit Realm ay hindi man lang matamaan ng mga labi ng mga pag-atake mula sa Towering Trio at maaari lamang magsilbi bilang cannon fodder. Crack! Sa isang sweep ng Towering Trio, mahigit 100 bangkay at kalansay kabilang ang ilan sa True Spirit Realm ay nabasag. Ang mga sanga ng puno ay parang malalaking poste sa mga tao at bawat indayog ay naglalaman ng kapangyarihan na kinalkula ng libu-libong tonelada. Kahit na ang 6 na True Lord ranks ay kailangang maging maingat sa paligid ng mga sanga ng Towering Trio. Ang bawat pagindayog ng mga sanga ay magdudulot ng pag-ihip ng hangin at magpapadala ng mga airwave na hindi makahinga sa normal na True Spirit Realms. Ang lakas ng labanan ng Towering Trio ay mas malakas kaysa sa inaasahan. Walang sino man sa ilalim ng Origin Core Realm ang makakaharap nito ng direkta. Umupo si Francis sa 3-flowered treasured lotus sa kalagitnaan ng hangin.
Ang posisyon kung saan siya ay nasa labas mismo ng nakakasakit na limitasyon ng Towering Triyaw at hindi siya maabot ng mga ugat sa lupa. Hindi nagtagal, nasaksihan ni Francis ang isang peak na true mystic rank genius na aksidenteng natama ng alon ng hangin at nahulog sa lupa. Pagkatapos ay ginulo siya ng mga ugat ng Towering Triyaw, na naging pataba nito. Kahit na ang 6 na True Lord ranks ay maaari lamang umatake sa hangin mula sa malayo. Mga tao, pagbabayaran mo ang iyong kamangmangan. Isang malalim na malabong boses ang umalangaw-ngaw sa buong kagubatan na nagmumula sa Towering Triyaw. Ang matayog na puno na yaw ay naging yaw na. May sariling iniisip ito at halos hindi makapagsalita. Ang punong yaw na ito ay naligo sa solar at lunar essence sa napakatagal na panahon at ang katawan nito ay maihahambing sa origin core realm. Huwag mo itong labanan at sa halip ay mapagod ito. Nagbabala si Ziggy at maingat na kinokontrol ang isang grupo ng mga bangkay ng multo upang labanan ang mga ugat ng Triyaw sa lupa. Ang mga ugat ng Triyaw ay napakalakas at maging ang mga bangkay ng multo sa True Human at True Mystic rank ay nahirapang putulin ang mga ito. Gayunpaman, ang mga henyo ng Blackcliff Palace ay may sariling kakayahan at ginamit ang hangin ng nabubulok upang masira ang mga ugat. Gumamit ng blood technique ang nakasuot ng dugo na True Lord rank cultivator at nagpadala ng mga arko ng Blood Moon patungo sa mga ugat ng Triyaw. Blood Demon Corpse Palm. Isang liwanag na may kulay ng dugo ang kumikinang mula sa nagsasaka ng True Lord rank na nakasuot ng dugo at nagsimulang matuyo ang kanyang laman. Ang pag-atake sa True Lord rank ay sumisira sa isang maliit na ugat sa isang palad at ang kanyang kapangyarihan ay tila nalabanan ang matayog na puno na yaw. Bukod doon, si Mason mula sa Blackcliff Palace, na ang katawan ay tuyo at kumikinang ng pilak, ay talagang nasa lupa na nakikipaglaban sa mga ugat. Kamay sa pagpatay ng espiritu ng langit na bangkay. Ang balat ni Mason ay kumikinang sa pilak at ang kanyang mga paa at katawan ay nagsimulang lumaki sa laki ng isang maliit na higanti. Gamit ang isang palad na naglalaman ng hangin ng kamatayan, nagpadala siya ng madilim na pilak na apoy patungo sa kalapit na mga ugat at ginawa itong isang puddle ng itim na tubig. Ang taong ito ay isang corpse body strengthener at sapat na malakas upang labanan ang maliliit na ugat ng Towering Triyaw. Ang espiritual na mata ng Diyos ni Francis ay tumingin sa paligid at nakita si Mason, ang buhay na patay, na may pinakamalakas na katawan, na nakikipaglaban sa maliliit na ugat ng mga panlabas na gilid. Sa himpapawid, sina Eula at Wilma ay parang dalawang Diyosa na nagpadala ng kanilang mapangwasak na pag-atake upang makipagsagupaan sa matayog na puno ng yaw. Boom! Nabasag ang ilang maliliit na sanga ng Towering Triyaw. Kung ito ay isa pang normal na True Lord rank na walang malalakas na pag-atake ng dalawang ito, hindi nila magagawang mabali ang ilang maliliit na sanga. Gayunpaman, pagkatapos ng isang oras na pag-aaway, naging mas solemn na ang mga ekspresyon ng dalawang babae. Ang mga sanga na nabali nila ay ang mga nasa pinakagilid lamang at wala sa matayog na puno ng yaw. Ding pong! Sinubukan ng dalawa na basagin ang ilang mas malaki ngunit maliliit na gasgas na lamang ang naiwan sa kanila. Ding-ding! Hinailan ni Francis ang kanyang luhaw-baw mula sa malayo at ipinadala ang kanyang mga arrow sa puno ngunit walang reaksyon. Matapos bumalik ang 3 luhaw arrows, siniyasat ni Francis ang lugar gamit ang kanyang God Spiritual Eye at nakita lamang niya ang isang mahinang marka na mas maliit pa sa pinky at hindi niya maiwasang huminga ng malamig. Nangangahulugan ito na ang mga pag-atake mula sa normal na True Lord ranks ay parang langaw at lamok sa Towering Triyaw. Sa karamihan, ito ay magiging hindi komportable ngunit walang seryosong mangyayari. Kahit na ang pinakamalakas na pag-atake ni Eula at Wilma ay hindi makapinsala sa matayog na puno ng yaw. Ang may pinakamaraming pinsala ay ang nakasuot ng dugo na True Lord rank cultivator. Ang kanyang mga pag-atake ay maaaring masira ang puwersa ng buhay at kontrahin ang kapangyarihan ng kalikasan. Blood Splatter Demonic Land. Isang liwanag ng dugo ang sumilay mula sa nakasuot ng dugo na True Lord rank cultivator at sinira nito ang kalapit na mas maliliit na ugat. Saan man napunta ang liwanag, ang lupa ay tila naging isa sa kanya at nagpatuloy sa landas ng pagguho.
Bagamat nasugatan lang niya ang mga kalapit na mas maliliit na ugat na wala sa Towering Triao, mas marami pa rin siyang pinsalang ginagawa kaysa kina Eula at Wilma. Tama ang iniisip ng tatlong sekta. Sa matagumpay na pagguho ng mga ugat ng matayog na puno ng yaw, maaaring putulin nito ang pinagmumula ng kapangyarihan at pahinain ito. Gayunpaman, umiling si Francis sa panghihinayang. Alam niyang hindi ito epektibo sa pamamagitan ng pag-inspection nito gamit ang kanyang God Spiritual ay dahil ang mga ugat ng matayog na puno na yaw ay napakalalim sa lupa at ang pinakamalayo ay umabot ng 10 milya sa lupa. Ang pagsira sa mga ugat ay higit sa 100 beses na mas mahirap kaysa sa pagsira sa mga sanga. Kahit na dumating ang isa pang 10 o 20 True Lord ranks, hindi nila magagawang tapusin ang Towering Triao. Sigurado si Francis sa kanyang puso. Ang Towering Triao ay hindi makagalaw ng maayos ngunit ang nakakasakit at nagtatanggol na mga kakayahan nito ay halos kapareho ng isang Origin Core Realm at sa mga tuntunin ng lakas ng buhay at lakas ng katawan, ang Towering Triao ay mas malakas kaysa sa mga Sovereign. Habang iniisip niya, nagbago ang sitwasyon. Isang sigaw ang nagmula sa lupa at tumitingin, sunod-sunod na ugat na bumabalot sa dugong nakasuot ng True Lord rank. Basag. Ang nakasuot ng dugo na True Lord rank ay pinilipit sa isang hindi makilalang hugis pagkatapos ay lumubog sa lupa, naging pataba. Ang eksenang ito ay nagpalundag sa puso ng iba pang mga alagad na naruroon at silang lahat ay nakahinga ng maluwag. Maging ang iba pang 5 True Lord ranks ay nataranta. Ang mga ugat ng Towering Triao ay sobrang portable at agad nitong inilipat ang mga ugat nito mula sa ibang mga lugar patungo sa lugar na ito upang patayin ang nakasuot ng dugo na True Lord sa isang suntok. Nanlamig ang puso ni Francis. Ang Towering Triao ay mas matalino kaysa sa kanyang inaakala at alam talaga nito ang mga taktika sa labanan. Boom! Kasabay nito, ang isang True Lord rank skeleton na kinokontrol ni Ziggy ay nahulog mula sa langit habang ito ay nabasag ng sanga. Halos sabay-sabay nangyari ang dalawang aksidente. Nangangahulugan ito na sa isang iglap, 2 nilalang na True Lord rank ang napatay ng Towering Triao. Umalis. Nagbago ang ekspresyon ni Wilma. Matapos mawala ng isang True Lord rank genius ang Moon Demon Palace, nawala ang layunin ni Wilma sa labanan. Retreat muna. Pinangunahan ng 2 True Lords ng Blackcliff Palace ang kanilang mga tao na umatras. Masyadong nakakatakot ang lakas na ipinakita ng matayog na puno na yaw. Maaari itong makatiis ng mga sandata, apoy, at tubig. Ang mga pag-atake nito ay maaaring agad na pumatay sa True Lord ranks. Sa sandaling ito, ang mga henyo ng tatlong sekta ay lahat ay natigilan. Pinangunahan ni Eula at Yulo ang kanilang grupo palabas sa opens iba na hanay ng Towering Triao. Tulad ng inaasahan ko. Hindi nagulat si Francis sa resultang ito. Gaya ng naisip niya, kahit na dumating ang isa pang normal na 10 o 20 True Lord rank cultivator, hindi nila matatalo ang Towering Triao. Ito ay tulad ng pagsasabi ng 12 ng mga nasa Ascended Realm na nakikipaglaban sa isang True Spirit Realm. Madaling matalo ang dating. Malaki rin ang pagkakaiba sa pagitan ng True Spirit Realm at Origin Core Realm. Kung ang Towering Triao ay may kalahating bilis ng Origin Core Realm, kahit 70% ng mga tao dito ay mamamatay. Naging mas maingat si Francis sa Origin Core Realm dahil mas marami siyang nalalaman. Sure! Ang kanyang figure ay kumislap at nakaharang sa daanan ni Eula. Anak, anong gusto mong gawin? Sigaw ni Yulo habang kumikislap sa kanyang mga mata ang layuning pumatay. Ano ang gusto mong sabihin? Kalmadong sinuri ni Eula ang kabataang ito sa kanyang harapan. Hindi na niya kailangang mag-ingat sa kanyang lakas. Sa totoo lang, ang chain of thought ng lahat ay napunta sa maling direksyon noon. Mabagal na sabi ni Francis. Oh, magsalita ka. Mukhang interesado si Eula, ngunit si Yulo at ang kalapit na kumpanya ay may pang-aalipuste sa kanilang mga mukha. Hindi natin kailangang talunin ang Towering Triao para makuha ang mga gantimpala. Parang sinasabing may walang kapantay na kayamanan sa isang lungsod na binabantayang mabuti.
Maaaring hindi maaga ng milyon-milyong tropa ang lungsod, ngunit maaaring makuha ng isang dalubhasang magnanakaw ang kayamanan ng hindi nasaktan. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.